Ang Devil Emperor. Credit to the author. E476-85. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Oh, ikaw pala. Malapad ang ngiti ni Slaughterwolf, ikaw yung itim na usok kanina lang. Alam ko yun dahil sa pakikipaglaban ko sa'yo. Mga lalaki, humanda kayo at kunin ninyo siya. Libo-libong sundalo ang nagtipon sa hanay, ang kanilang pinaghalong yuan chi at pagkauhaw sa dugo ay umaabot sa mga ulap. Sa utos ng commander, walang sino man ang maaaring pumasok o lumabas. Akin ang ulo mo. Sipol ni Slaughterwolf ang kanyang halberd sa ere. Natigilan si Shadow King. Nasugatan siya at ngayon ay nahaharap sa isang pormasayon. Halata sa kahit sino ang kahihinatnan. Pinili niyang ibaba ang lahat ng harapan at kinuha ang ginintoang badge. Teka, ako ang sugod ng kamahalan, narito para tumulong, Commander. Dalhin mo ako sa kanya. Kamahalan. Alin? Tahol ni Slaughterwolf. Tumigas si Shadow King, kay Titans. Sinuri siya ni Slaughterwolf at tumango. Ipinatong niya ang halberd na nag-aalab pa rin ang hangering pumatay sa kanyang balikat. Halika, pupuntahan natin ang Commander. Pero huwag kang sumubok ng kahit ano. Ginalaw ni Slaughterwolf ang halberd at ang malamig at matalas nitong talim ay nagpaga sa dugo ni Shadow King. Kung hindi dahil sa atake ni Ethan, sa tingin mo ba ay matitiis ko ang iyong maliit na talento? Sa kabila ng lahat ng iyon, alam niyang siya ang mas mahina rito at kinailangan niyang yumuko kasunod si Slaughterwolf. Pagpasok sa tolde ni Quan Rong, ikinuyom niya ang kanyang mga kamay. Commander Teller, ako ang Shadow King ni Emperador Luen, kapitan ng mga Shadow Guard. Nabalitaan ko ang tungkol sa pagkulong mo kay Raisin ng napakatagal ng walang kalutasan kaya tumulong ako sa iyo. Kinuha ni Shadow King ang Golden Badge. Ibinigay ito ni Slaughterwolf kay Tyson. Hawak ito ni Tyson at sinenyasan ang mga sundalo palayo. Totoo ito, pero ito na ang huling labanan sa pagitan namin ni Drake. Hindi rin ako humingi ng tulong. Pinahahalagahan ko ang kabaitan ng Panginoon, pero dapat ka nang bumalik. Hindi naman. Umiling si Shadow King sa paghamak, Commander Teller, hindi ito tungkol sa tunggalian, kundi sa kalakalan sa pagitan ng mga bansa. Marami pang ibang gawain si Sir bukod sa pakikitungo sa Drake Army. Pero hindi na mahalaga iyon dahil naibigay ko na ang aking tulong. Kailangan mo lang ipadala ang iyong mga tauhan sa bangin at sa iyo na ang tagumpay. Ano? Kumabog ang puso ni Tyson sa pagkabalisa, anong ibig mong sabihin dyan? Anong ginawa mo? Hahaha, wala naman. Inilabas ni Shadow King ang kanyang baba, nakita ko lang si Raisin. Gamit ang sugo ng kamahalan bilang panakip, hindi inaasahan ng matanda ang mangyayari. Itinusok ko siya gamit ang soul rotting needle at dapat ay patay na siya ngayon. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon mo. Kung wala ang kanilang pinuno, handa na ang Drake Army para sakupin ito. Kailangan na lang pumasok ang commander. Tumahimik ka nga. Sumabog si Tyson, hinawakan ang kwelyo niya, maraming beses na akong nakipagdigma kay Raisin. Sa pagkakataong ito, maaaring ako ang may kalamangan, at medyo wala akong dangal, pero kahit papaano ay patas ang laban. Pero ikaw at ang iyong mga tauhan ay natalo sa ating huling tunggalian, na ngayon ay sinira ng mga bulok na taong tulad mo. Hindi lang si matandang Drake ang galit, ako rin. Ang tanging dahilan kung bakit ka nakatayo pa rin ay dahil sa kalokohang sugo ng Titans na iyon. Kung hindi ay papatayin kita bilang pagpupugay kay Raisin. Umungol si Tyson at ang lahat ng iba pang general ay may puot sa hari ng mga anino. Mula sa galit at kalungkutan. Ang hindi natatalong hukbong Drake ay hindi lamang isang kaaway kundi isang respetadong kalaban. Natagpuan nito ang wakas hindi sa pamamagitan ng espada ni Quan Rong kundi winasak ng sarili nitong bansa. Bilang mga sundalo, nadama ng mga lalaking ito ang kawalang katarungan at kawalan ng kasiyahang naranasan ng hukbong Drake. Walang pakialam si Shadow King, habang nakangiti ng pilit, Commander Teller, may tungkulin ang mga sundalo. Kailangan mong pumasok doon, pamunuan ang iyong mga tauhan at patayin silang lahat para sa ikabubuti ng ating mga bansa. Tungkulin mo iyan. Naningkit ang mga mata ni Tyson, may misyon ang mga sundalo, pati na rin ang diwa ng hukbo. Si Raisin ay isang marangal na kalaban.
Dahil pumanaw siya sa araw na ito, papasok ako sa 3 araw ng pagdadalamati. Pagkatapos ay saisalakay tayo. Ikaw. Galit na tumingin si Tyson, gayon din ang 5 lobo. Ang paggugol ng kahit isang segundo sa paligid ng ganitong karumal-dumal at taksil na dumi ay isang kahihiyan sa hukbong Quanrong. Mag-ulat. Biglang pumasok ang isang sundalo, Commander, ang hukbong Drake ay nasa pasukan ng bangin, handang sumalakay. Ano? Sabay na sigaw ni Tyson at Shadow King. Kakamatay lang ni Raisin at sa halip na magluksa ang hukbo para sa kanya, handa na ba silang umatake? Lumabas si Tyson kasama ang kanyang 5 lobo at ang Shadow King. Mula sa makapal na ambon ng bangin ay lumabas ang mga hanay ng mga sundalo. Paano sila nakatakas gayong napapaligiran ng hukbo ng mga halimaw ang pasukan? Kumatok. Walang kapintasan ang porma sayo ng hukbong Drake, bawat hakbang ay humahampas sa lupa, nakakatakot sa mga Quanrong. Nangunguna ang 4 na tigre, dala ang isang simpleng pansamantalang stretcher na kinakarga ni Raisin. Nakaramdam ng sakit at kalungkutan si Tyson. At kaya ang Diyos ng digmaan ay bumagsak, isang bayani ng kanyang henerasyon, sa malupit at tusong paraan. Hawak ni Dexter ang bandila ng hukbong Drake habang pinamumunuan ang prosesyon, dala pa rin ng kalungkutan, ngunit may matatag na disiplina. Bumalik ka. Nagsalita si Tyson, nahulog si Brother Raisin sa kasawian at kailangan niya ang kanyang mga ritual. Bibigyan kita ng 3 araw para magluksa, pagkatapos ay aayusin natin ito. Lalong bumigat ang puso ni Tyson, ngunit kailangan niyang isagawa ang kanyang mga utos, na lipulin ang matigas na hukbong ito sa mga lupaing ito. Maasim pa rin ang itsura ni Shadow King habang sumisinghot. Hahaha, Commander Teller, naiintindihan ko ba? Pinahahalagahan namin ang iyong pagkabukas palad. Ngunit ang libing ni Marshall Drake ay napakahalaga. Nais naming ibalik ang kanyang katawan at bigyan siya ng maayos na libing. Ito ang dapat matanggap ng isang Diyos ng digmaan ayon sa karapatan. Sino nagsabi niyan? Sigaw ni Tyson. Lumabas si Ethan mula sa hanay habang ang mga mata ng lahat ng sundalong Quanrong ay nakatingin sa kanya. Parang, sa talam na yan. Anong ginagawa ng Dragon Slaying Crescent Blade ni matandang Drake sa kamay mo? Sigaw ni Tyson. May kakaibang masamang ngiti si Ethan, sa utos ni Marshall Drake, ako ang bagong Marshal ng hukbong ito. Hinding-hindi totoo yan. Bulyo ni Shadow King. Sumulyap si Ethan, oo, ako na ngayon si Marshall Kindstone. Ikaw naman, Shadow King, hindi ka magkakaroon ng ganoon kadaling mahuli ako ng palihim. Basang-basa sa pawis, nanigas ang ulo at bumaantong hininga si Shadow King. Nahulog na sa bulsa ni Ethan ang Drake Army, ang pinakamasamang balita sa ngayon. Kasabay ng nakakakilabot na hajejek, tinuya ni Ethan, Commander Teller, ako ang magiging karibal mo. Mag-ingat ka. Mayabang na Angus, si matandang Drake lang ang nirerespeto ko. Ano bang magagawa sa akin ng isang batang to? Single ni Tyson. Lumabas si Slaughterwolf, kailangan mo munang dumaan sa akin. Umiling si Shadow King at bumaantong hininga. Kaka-rating lang ng mga Quanrong sa Titans at walang alam. Ngayon, itinuturing na lang nilang isang batang lalaki ang kakaibang impyernong manloloko na ito. Tapos na. Mas malala pa ang magiging buhay nila kaysa sa mga katulad ni Raisin na sa halip ay pinaglalaroan pa nila siya. Nalungkot si Shadow King. Halos nakikita na niya ang katapusan. Halos mapunit ang ngiti ni Ethan, ang mga mata niya ay sumasayaw sa tuwa. Sumenya siya at lumapit si Satyr Gord habang sinasabing, Commander Teller, huwag magmadali para makita kung mapapantayan kita. Ang tanong ay, kung mapapantayan mo ako. Kinilig si Tyson. Mayabang na maliit na uhog. 477. Ngumiti sina Ethan at Satyr Gord. Habang ang una ay naglalabas ng asul na apoy sa noo niya, ang huli naman ay may nakakatakot na mapula-pulang liwanag. Ang dalawang aura ay nagpakawala ng isang alon ng enerhiya, humalo sa hangin at winasak ang porma sayo ng hukbo ng mga halimaw. Umugang. Ang mga halimaw ay humagulgol sa matinding paghihirap, nagwawala sa lahat ng dako. Ang mga sundalong Quanrong ay gumawa ng mga senyales upang sila ay kontrolin, isang pagsasanay na walang kabuluhan. Nagulat si Tyson at ang mga lobo. Ngumisi si Ethan, ang kanyang mga mata ay nagningning ng may mabangis na kislap habang sinenyasan siyang kunin ang katawan ni Marshall.
Susugod na tayo. Humanda, magmarcha. Sigaw ni Frank. Umugang pabalik ang hukbo ng Drake, tinutupad ang utos. Walang paraan si Tyson para harangan sila, lalo na noong ang kanyang hukbo ay may mga espiritual na halimaw sa kaibuturan nito na nagwawala. Ang kanyang hukbo ay naubos na hanggang sa ikasampung bahagi ng kanilang kapangyarihan. Anong nangyari lang? Pinanood niya ang hukbong Drake na naglalakad sa gitna nila, walang magawa at tulala. Hindi niya magawa. Lumapit Shadow King sa kanyang tabi, itinuro ang dalawang nasa harap, Commander, sila ang may kasalanan. Patayin sila at kakalma ang mga halimaw mo. Bulalas ni Tyson. Nakalabas na ang Drake Army sa gitna ng kaguluhan habang si Ethan ay may parehong nakakainis at mapang-ipong ngiti na pamilyar sa lahat ng kanyang mga biktima. Isang pangungutya, isang sumpang pangungutya. Napansin ni Tyson na kakaiba ang kakayahan ng bagong marshal. Naintindihan niya kung bakit ipinagkakatiwala ni Raisin ang kanyang hukbo sa walang kwentang ito. Ngunit ang estilo ni Ethan ay nagpasiklab ng nagliliyab na apoy sa ilalim niya na hindi kayang gawin ng iba. Bakit ka ba ang bulok mong unggoy, kahit si Raisin ay hindi man lang nagpakita ng ganyang paninindigan sa akin, tapos nang ahas kang gawin iyon. Slaughterwolf, isama mo ang mga tauhan mo at hulihin ang dalawang iyon. Sigaw ni Tyson. Yumuko si Slaughterwolf. Opo, Ginoo. Ang kanyang dibisyon lamang ang handang lumaban. Dinala ni Slaughterwolf ang kanyang daan-daang libong tauhan sa Ethan at Satergord. Ang mga sundalong nakaputi ay tila mga Ozere, pinagsasama ang kanilang Yuan Chi at pagkauhaw sa dugo. Pinangunahan ni Slaughterwolf ang pagsalakay, ikinaway ang kanyang makapangyarihang halberd at pinagalaw ang hangin. Mukhang nagulat si Ethan. Ito ang unang beses na makakaharap niya ang isang forma sayon. Walang halaga si Slaughterwolf para sa kanya o kay Satergord, isang kurot lang at mawawala na siya. Ngunit dahil pinagsama-sama ng mga lalaking nasa likuran niya ang kanilang Yuan Chi, mas malakas pa ang pressure na inilabas nila kaysa sa kayang gawin ng Nine Dragons Diamond Body ni Timothy. Mag-isa siyang mahaharap sa ganitong baha, halos madurog siya ng pira-piraso. Habang tumatawa si Satergord, dahil sa matipuno niyang katawan na parang sagradong halimaw, ang galing ng timing. Subukan mo. Teka lang, batang Sanzi, baka hindi mo rin kayanin to. Hinawakan ni Ethan ang balikat niya, isa pa, ang ibig sabihin ng larangan ng digmaan ay isang labanan ng grupo, isang labanan ng talino, hindi ng lakas ng loob. Habang tumataas ang lakas ng isang forma sayon, lalo nitong nasa Syra ang kahinaan nito, ang kakayahang kumilos. Hahaha. Kumislap ng ginintuan ang kanang mata ni Ethan, Divine Eye of the Void, shift. Whoosh! Wala na sina Ethan at Satergord. Walang tinamaan ang power surge ni Slaughterwolf. Boom! Ang tanging biktima rito ay isang burol sa di kalayuan, na ngayon ay mayroon ng malaking puwang dito. Itinigil ni Slaughterwolf ang kanyang halberd at tumingin sa paligid ng may pagtataka. Hindi rin nakapagsalita sina Tyson at ang iba pang mga warden. Swoosh! Isang matinis na tunog ang narinig at nakaramdam si Tyson ng lamig sa kanyang leeg at naniga sa kanyang kinatatayuan. Ganito rin ang nangyari sa mga lobo, habang naninigas ang kanilang tingin. Biglang sumulpot sa kanilang paningin sina Ethan at Satergord, hawak ang leeg ng commander sa dulo ng talon ni Raisin. Commander! Nataranta ang mga lobo. Kailan siya nakarating sa likuran nila? Bakit hindi nila ito naramdaman? At, higit sa lahat, paano niya nagawa iyon? Si Shadow King lang ang tanging nakakaalam dito tungkol sa magarbong panlilinlang ni Ethan na lumalabag sa Intimacia. Una, minamaliit mo ang iyong kaaway at ngayon ay nabulag ka dahil sa pagiging bihag ng iyong ulo. Paano ka lalaban? Huwag mong igalaw ang kahit isang kalamnan. Banta ni Ethan at tumigil ang mga lobo. Ngumisi si Ethan sa lahat ng naroon bago bumaling sa kanyang bihag, Commander Teller, nasa lugar ka na kung saan ko gusto. Nasa kamay ko ang iyong kapalaran. Pero sabihin mo sa akin, karapat-dapat ba sa iyong buong atensyon ang bagong marshal na ito? Napabuntong hininga si Tyson, nahijitin ng mga bata ang mga matatanda. Buong buhay ko ay hindi ako natatalo ngunit nahulog ako sa iyong kamay sa ating unang sagupaan. Makakatagpo si Raisin ng kapahingahan dahil alam niyang nasa mabuting kamay ang hukbo ng Drake. Hihihi, naantig ako.
Madalas ko nang marinig na sina Commander Teller at Marshal Drake ang mga Diyos ng digmaan sa panahong ito at inaabangan ko na ang makita ka mismo. Pero kung gaano ka kadaling mahulog sa kanya, hindi ka talaga kayang tapatan. Wala akong katapat. Sabihin mo ulit yan. Umungol si Tyson. Gumanti ang mga Wolf Warden, mayabang na bastos, mas pipiliin ng isang sundalo ang kamatayan kaysa sa kahihiyan. Ganito ba kayo tinuturuan ni Raisin? Hahaha, una sa lahat, hindi ako sinanay ni Raisin. Minsan niya akong gustong pagtulungan pero nagkahiwalay kami. Kung hindi lang dahil sa hindi inaasahang pangyayaring ito, na kulang sa mahusay na pamumuno, hindi ko rin sana ito tatanggapin. At pangalawa, nagsasabi ako ng totoo. Nagpatuloy si Ethan ng may malapad na ngiti, si Shadow King dito ang pinakakilala sa akin. Kung si Commander Teller ay isang malaking kaaway ko, tagal na sana siyang nabaliw. Hahaha, bilang pasasalamat sa iyong paggalang sa ating mahal na Marshal Drake, gagawin ko rin iyon. Kita-kits. Wala na naman sina Ethan at Satergord, at sumulpot sila ng 1 milya ang layo. Si Tyson ay nalungkot, kahit na libre. Minaliit siya, itinuring na hindi isang banta. Ang tanging dahilan kung bakit siya nabubuhay pa. At iniwan siyang walang laman sa loob. Mamatay ka, bata. Sumugod si Slaughterwolf kasama ang kanyang mga tauhan patungo sa kanya. Wala pang sino man ang nakipaglaro sa kanya sa mahabang taon ng kanyang paglilingkod. Medyo nasugatan ang kanyang ego. Walang oras si Ethan para aliwin siya. Nang matagpuan niya ang hukbong Drake sa di kalayuan, sinenyasan niya si Satergord. Itinataas na kamao, hinahati ang langit. Hinampis ng cute na kamao ang hangin at ang lupa ay umuga na parang nagngangalit na dagat. Namangha si Slaughterwolf sa kayang gawin ng isang bata. Parang isang porma sayon ng labanan. Sakto lang ang pagkakaayos niya ng kanyang porma sayon para malampasan niya ang atake. Nang tumahimik na ang lahat, ang tanging naririnig nila ay ang mapagmataas na boses ni Ethan, kailangan ako sa ibang lugar para sa mga formalidad ng militar. Magkikita tayong muli, sa larangan ng labanan. Malaya kayong humabol, kung sa tingin ninyo ay masyadong mabigat ang ulo ninyo para sa inyong mga balikat. Aba, ang mayabang, at ang bastos na ugok na yan. Iyon ang nasa isip ng lahat. Haring Anino, sino ba yan? Matalim na ibinaling ni Tyson ang tingin sa itim na figure, isang nagngangalit na bagyo ang nakikipaglaban sa kanyang puso. Ang pagpanaw ni Raisin ay nagdulot ng hindi matiis na kalungkutan sa isang Panginoong militar na tulad niya, ngunit ang pagdating ni Ethan ay nagpakita sa kanya ng isang bagong kalaban. Bumantong hininga si Shadow King, si Ethan, ang pinakabagong baguhan sa Titans at ang katiwala ng Larsen clan ng Rockland City, ang ikawalong maharlikang angkan. Tuso, walang awa, baluktot, at napakalakas, lahat ng ito ang dahilan kung bakit siya ang pinakamasamang kalaban sa Titans. Ipinadala ako ng kamahalan dito upang harapin ang Drake Army para sa susunod ay mag-focus ka sa batang iyon. Ethan. Kumislap ang mga mata ni Tyson, ito ang kalaban na dapat kong kalabanan. 478. Pagkalipas ng 2 buwan, narating na ni Ethan at ng 600,000 sundalo ang Rockland City nang walang anumang pagkaantala mula sa Quanrong. Masasabing ang banta ng makapangyarihang dalawa ay nagdulot sa kanila ng takot. Nag-issue si Frank ng mga Jade para sa iba pang mga lehiyon ng hukbo ng Drake, ngunit walang sumagot. Walang duda na nasa ilalim ito ng pangangasiwa ng pamilya ng imperyo. Bumantong hininga ang 4 na tigre ng Titans. Gaano man nila ito pinag-isipan, kahit kailan ay hindi nila itinuring na ang sarili nilang pinuno ang may gusto ng kanilang kamatayan. O kung hindi ay isinama nila ang buong 3 milyong kalalakihan at sana'y naiwasan nila ang ganitong kalaking pagkalugi. Pinanood ng mga guest house sa Rockland City si Ethan na pinangungunahan ang Drake Army nang nakayuko ang mga panga. Iyan ang pinakamalakas na militar ng Titans. Anong ginagawa nito sa batang yan? Napakagaling niya talaga. Wala siyang hindi kayang gawin sa mundong ito. Bumantong hininga ang mga pinuno ng bahay. Habang nakakubli ang hukbong Drake sa kanyang himpilan, nakipagpulong si Ethan sa mga tigre at iba pang mga Panginoon. Habang nagkukulitan ang pamilya ng imperyo at si Quanrong, at matagal na itong nakikita ni Ethan, oras na para sa susunod na hakbang sa kanyang master plan. Ganito ang sitwasyon, pinaslang si Marshal Drake, nakipagsabuatan ang pamilya ng imperyo sa hukbong Quanrong, at ngayon ay plano nilang lipulin kaming lahat.
Sa bulwagan, lahat ay nakaupo sa isang bilog na mesa. Pinagmasdan silang lahat ni Ethan ng may seryosong tingin, may dalawa tayong pagpipilian. Magsitakas kayo mula sa kaguluhan ng Titans at iwasan ang digmaan, o salubungin sila gamit ang lahat ng mayroon tayo at ipanalo ang mundo para sa ating sarili. Boom! Binasag ni Lord Long ang mesa, walang hiya ang pamilya ng Imperial, na nakikisama sa mga tagalabas at pinapatay ang kanilang tapat na opisyal. Wala itong karapatang umupo sa trono. Lalaban tayo. Maaari mong isipin ang gusto mo, ngunit ang Veiled Dragon Pavilion ay gagawa ng lahat ng makakaya mo. Nagsalita si Rufus ng may katapangan at kapangyarihan, na nakakuha ng pagsang-ayon ng marami. Humalaklak si Ethan sa loob. Napakasimple lang nila. Sa harap ng lubos na kawalan ng katiyakan, malamang ay tumakas na sila ngayon. Ngunit dahil nandyan ang hukbong Drake, natagpuan nila ang kanilang lakas ng loob sa paniniwalang mababawi nila ang kanilang mga tahanan. Para sa mga bahay na ito na may 1,000 taong pundasyon sa Titans, ang pagkawasak ng lahat ng ito ang pinakamalaking sakit. Dahil ang Larsen clan ang nangunguna, sila ay sumusuporta at dahil sa pag-asang makapagtayo muli bilang isang tapos na kasunduan, lahat sila ay sumang-ayon. Naaayon ito sa mga intensyon ni Ethan. Kailangan lang nilang gawin ang gusto niya at malapit na ang plano ni Ethan na angkinan ang mundo. Napakarami ng mga Quanrong at mayroon pa silang mga eksperto mula sa pamilya ng imperyo na sumusuporta sa kanila. Kumunat ang noo ni Lola, para manalo dito, kailangan nating palawakin ang ating kapangyarihan, at mabilis. Hindi na maaaring maging mas madali pa. Kumislap ang mga mata ni Renden, tulad ng sinabi ni Kuya Rufus, dinala ng pamilya ng Imperial ang kaaway sa ating mga lupain at nawalan na ng karapatang bantayan ang Titans. Ang kailangan lang natin ay ipalaganap ang balita at mapapasa atin ang lahat. Ang paglago ng rebelyon ay kusang titigil. Magandang ideya. Pumalakpak ang dalawa pang Panginoong may lupa. Nanunuya si Winford sa tabi ni Ethan, walang muwang. Bakit naman maniniwala sa iyo ang sinuman, na siyang lumalaban sa emperador? Kailangan lang niyang sabihin na ikaw ang tumatawag sa Quanrong at ang rebelyon ay magiging isang makatarungang hangarin upang iligtas ang pinuno. Ang magdurusa ay tayo. Winford, bakit ganyan ang ugali mo? Pinalayas ng pamilya ng imperyo si Marshal Drake, pinagplanuhan ang pagkamatay niya, at lahat ng sundalo ng hukbong Drake ay saksi rin. Wala nang mas malinaw pa kaysa dyan. Napabuntong hininga si Rendan. Sabi ni Winford, hindi ba't mga traidor din sila? Bagamat mas marami, ang pamilya ng imperyo ang may huling desisyon. Sino ang paniniwalaan ng mga angkan, ang emperador o tayo, ang mga traidor? Nabalot ng katahimikan ang mga pinuno ng bahay. Ngumiti si Ethan, tama si Sir Leng. Alalahanin ng ating labanan sa Regent Estate, ang kapaligirang nilikha ng pamilya ng imperyo para sa ating dalawa na nasa matinding kagipitan at hayaan siyang kunin ang mga samsam. Hanggang sa puntong inanunsyo ng Regent Estate na papatayin nila tayo, tama man o mali. Ngunit tahimik ang emperador nang ibigay ko ang sarili kong hamon, tungkol sa mga nakatagong katotohanan at isang magulong bansa, na humantong sa mas nalilitong populasyon. Malinaw na ang pamilya ng imperyo ay may opinyon ng mga tao. Hindi naiiba ang pagkakataong ito. Maaaring tawagin tayo ng pamilya ng imperyo kung ano ang gusto nila at agad nila itong lulunin. Kahit anong panawagan o deklarasyon ang gawin natin para palawakin ang ating puwersa, dudurugin niya lang ito gamit ang isang walang kwentang papel. At hindi lang niya basta-basta pipigilan ang ating mga plano, kundi gagawin pa tayong pampublikong kaaway. Nanlumo ang mga lalaki at naramdaman nila ang bigat ng lahat ng ito. Kung walang matuwid na dahilan, imposibleng talunin ang pamilya ng imperyo sa tulong ng labas. Galit na galit si Frank, wala na bang paraan para mabigyan ng hustisya ang ninong? Siyempre naman, pero hindi naman talaga hustisya. Kunin mo na lang ang kaunting sakripisyo mula sa kanyang kamahalan. Ngumiti si Ethan, hindi natin magagamit ang rebelyon para magkamal ng kapangyarihan, pero magagamit natin ang ating walang hanggang katapatan. Kitawa-tawa yan. Sinasabi mo ba na dapat nating tulungan ang matandang emperador na yan sa halip na labanan siya? Sigaw ni Hendrik, naging taat si Marshall, pero kahit siya ay hindi papayag na ibenta ng emperador ang kanyang bansa. Hindi siya kailanman titigil sa pagsuporta sa isang emperador na tulad niya. Tumawa si Ethan, General Hendrik, hindi mo naiintindihan. Naisip mo ba kung bakit ko iniligtas si Tyson?
Oo, bakit? Hindi mo sinabi sa akin. Nasa lugar mo na ang walang hiya na yun kaya bakit hindi ka naghiganti para sa matandang Marshall? Galit na sabi ni Hendrik. Sinabi ni Ethan, ang pagpatay sa kanya ay mag-iiwan sa mga Kwanrong na walang ulo at mahuhulog sila sa dilim mula sa paningin ng lahat. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pagpapabiye sa kanya na mabuhay, susuriin niya ako at lalabanan ang plano ng emperador na pigilan ako. Humahantong ito sa isang mas magulong Titans at mabubunyag ang sarili nito sa kalaunan. Pumalakpak. Hinangaan ni Winford, tulad ni Stuart Kinestone, mayroon din siyang handa na mga contradiction. Kahanga-hanga at kahanga-hanga. Sa pamamagitan ng paggamit ng katapatan bilang dahilan, pipilitin natin ang emperador na lunukan ang mapait na tabletang ito. Napanganga ang lahat sa kanilang narinig. Ang isa ay isang matandang Zorro at ang isa naman ay isang bata, ngunit kasing tuso rin. Ano nga ba ang plano nila? Kilala na ako ni Sir Leng. Ngumiti si Ethan, ano man ang dahilan kung bakit tayo kumukuha ng mas maraming suporta, magsasalita ang pamilya ng imperyo, maliban na lang kung gagawin natin ito sa pangalan niya. Nagliwanag ang lahat, habang tumatawa si Lola, hindi kailanman maaaring aminin ng pamilya ng imperyal ang kanilang kasunduan kay Kwanrong. Stuart Kinestone, ang emperador ang magdurusa dahil dito. Hahaha, siguradong may plano ang emperador para sa paglitaw ng Kwanrong. Sa pinakamalala, ipapatama niya ito kay Conrad. Pero kahit kailan, hindi niya maiisip na gagamitin natin ito para palakasin ang ating hanay para sa digmaan laban sa kanya. Tiyak na magkakaroon siya ng kakaibang itsura, hahaha. Natawa rin ang iba kasama niya, at lalong namangha sa katusuhan ni Ethan. Nagsalita si Winford ng may pag-aalala, Stuart Kinestone, naayos na natin ang isyu ng bilang, pero paano naman ang mga eksperto? Sa mga taong kayang magnakaw ng buhay ng milya-milya ang layo, ano pa ang maitutulong ng bilang? Ano pa ang dapat ipag-alala kung mayroon na tayong invincible scamp na si Satyr Gord? Tumawa si Rufus, inakala niyang tauhan niya ang batang si Sansi. Umiling si Winford, sa Titans, si Satyr Gord ay walang talo, pero nariyan din si Kwanrong. Natatakot ako na tumawag sila ng mga eksperto mula sa kanilang sekta ng tagapag-alaga, ang Beast Taming Sect, sa ethereal stage. Huwag kang mag-alala habang nandito ako. Putok. Isang malakas na boses ang pumasok sa bulwagan, kasunod ang isang matipuno at malakas na pangangatawan. Baliw na Deeper. And bumalik na siya. At mas malakas pa. Binabati kita elderly, sa pag-abot sa ethereal stage. Tumango si Ethan. Walang humpay na pasasalamat ang ibinahagi ni Jigo para sa kanya. 479. Hindi ko masabi kung gaano kalaki ang pasasalamat ko kay Stuart Kinestone sa pagliligtas sa akin. Hinayaan kong madaig ako ng emosyon. Lumuhad si Jigo. Ramdam na ramdam ang pagkabigla. Ang malakas at makapangyarihang si Jigo ay may lubos na paggalang kay Ethan ngunit hindi kailanman hanggang sa pagluhod. Tanging isang malaking pabor lamang ang makapagpaparamdam sa ganoong kapangyarihan na parang nabibigo ang mga salita at tanging mga kilos lamang ang lubos na nagpapakita ng kanyang pasasalamat. Kung tungkol naman sa kung gaano kalaking pabor, wala ni isa rito ang nakakaalam. Ngumiti si Ethan, tinulungan siyang tumayo, elderly, huwag kang masyadong lumayo. Nasa iisang panig lang tayo. Hindi ko malilimutan ang ginawa sa akin ni Stuart Kinestone. Kung wala ka, hindi ko rin mararanasan ang aking cultivation. Nagningning sa paghanga si Jigo. Naging malinaw ang lahat. Sino man ay luluhod kapag nailigtas mula sa hukay ng kawalan ng pag-asa at mabibigyan ng pagkakataong makamit ang hinahangad ngunit hindi kailanman naabot ng lahat sa Titans, ang ethereal stage. Bulong ni Winford, dahil nasa ethereal stage na si elderly, walang eksperto sa kalaban ang makakatapat niya. Huwag mo kaming kalimutan. Napangisi sina Johan at Jillian habang naglalakad papasok ng may maringal na kapangyarihan. Nanginginig ang lahat at napabuntong hininga. Ang dalawa ang pinakamahirap kalabanan sa Titans, ngunit ngayon ay isang hakbang na lang ang layo nila para maabot din ang ethereal. Ang kanilang pinagsamang sining sa apoy at tubig ay kailangang gamitin ang tunay na kapangyarihan ng isang eksperto sa ethereal stage. Nako, napakabilis lumaki ng mga eksperto ng Larsen clan.
Ilang taon pa lang at nakapagpataas na ito ng 3 eksperto sa ethereal stage. Nakakagulat ito, nakakapangilabot pa nga. Anong maliliit na panlilin lang ang ginamit ni Ethan? Sila ay mga natatanging eksperto lamang bago siya dumating. Bukod sa kalituhan, ang nangingibabaw ay inggit at paghanga. May isa pang figure ang pumasok upang lutisin ang misteryo. Nakayukong naglakad si Vicious Pilking papunta kay Ethan at Yumoko, dahil pinayagan ako ni Stuart Kinstone na pinuhin ang heaven-reaching pill ng ika-10 baitang, binigyan niya ako ng oras para maging pamilyar dito. Kakailanganin ito ng kaunting panahon pero pangako kong bibigyan ko ang bawat eksperto sa aming bahay ng isa sa mga tableta sa loob ng 1.5 taon para mapabuti ang kanilang mga meridian. Ito ang magbibigay sa aming mga elder sa Radiant Stage ng pagkakataong maabot ang Ethereal Stage. Hihihi, hindi mo sinabi sa akin na ang tableta ay magiging napakaganda. Sa sandaling inumin ito ni Elder Lee at ng mag-asawa, nakalusot sila. ika-10 baitang. Naghiyawan ng mga tao, nanlalaki ang mga mata at nakatingin kay Ethan ng nakanganga. Ang punk na si Sam ay isang alchemist na nasa ika-10 baitang na ngayon. Higit sa lahat, saan niya nakuha ang mga dekalidad na sangkap para makagawa ng ganoong klaseng tableta? Mayroon tayong 1,000 taong gulang na pamana ngunit kahit tayo ay wala pang sangkap na pan-10 baitang. Kaya pala, lahat ng eksperto ay pumapasok sa grupo ng mga Larsen dahil sa mga mag-agarang pangako. Nagseselos ang mga pinuno ng sambahayan, bagamat ang mga tingin na nakita ni Ethan ay puno ng pagnanasa at pagmamakaawa. Alam mo, Stuart Kinstone, kami naman, kung tutusin, ay mga dati mo ng kakampi. Dahil may digmaan sa ating pintuan, dapat din nating palakasin ang ating lakas. Hinimas ni Rufus ang kanyang mga kamay. Walang emosyong sabi ni Ethan, Pavilion Lord Long, inuuna ko ang pagkakaibigan, palagi. Ang akin ay iyon na. Pero gaya ng sinabi mo, Pavilion Lord Long, malapit na ang digmaan. Dahil ang angkan ng Larsen ang namumuno sa grupong ito, nararapat lang na protektahan ko ang mga anak mo mula sa pagdurugo ng mga walang kabuluhang bagay. Hindi ako ang dapat magbenta ng mga kaibigan niya. Ibibigay muna ang mga tabletang ito sa mga matatanda ng angkan ng Larsen para mabigyan kayo ng kinakailangang proteksyon. Kapag natapos na ang digmaan, lahat ay malayang makakainom. Nangangahulugan ito na ipinagpapaliban ito ni Ethan. Bagamat may pag-asa pa rin siyang makontrol sila. Ang mga tabletang iyon ay sadyang nakalalasing na nagbibigay kay Ethan ng pagkakataong akayin sila sa ilong. Hihihi, gusto mo ba? Sulong ka. Manalo at makukuha mo ito. Napapangiti sa loob-loob niya dahil sa kadaling paglaro niya ng mga iyon. Habang iniisip ng lahat ang mundo, pinaplano naman ni Ethan ang pundasyong granito ng angkan ng Larsen. Pero kung iiwan mo ang 2 eksperto sa ethereal stage, kumunat ang noo ni Winford. Binaliwala ni Ethan ang kanyang pag-aalala, Sir Leng, na ayos na ang lahat. Tumango si Winford. Hindi pa siya nakakasama ni Ethan simula kahapon. Pagdating sa mga plano, itinuturo lang niya ang mga bagay-bagay habang iniiwan ang pagpaplano kay Ethan. Sa madaling salita, ang kanyang mga kasanayan ay ipinagpaliban sa angkan ng Larsen. Hindi siya nagmamadali, dahil alam niyang malapit nang mawala si Ethan. At sino ang susunod na babalingan ng angkan ng Larsen? Malapit nang dumating ang kanyang maluwalhating sandali, walang duda tungkol dito. Nang maayos na ang mga pinakamahirap na puntos, nag-issue si Ethan ng utos para sa drafting. Ipinapunta niya ang mga bahay sa kanilang mga nasasakupan at ginamit ang dahilan ng pagsalakay ni Quan Rong upang mag-recruit sa ngalan ng emperador. Dahil higit na iginagalang sa sarili nilang teritoryo at dahil nasa likod nila ang pangalan ng emperador, dapat umabot sa milyon-milyong pinuno ang hukbo. Habang ang mga bahay ay nasa ilalim ng matinding pressure, mula sa pamilya ng imperyo at koalisyong Quan Rong sa harap at sa likuran ng mga nakalawit na tableta ni Ethan. Gumagana ito bilang isang insentibo at hindi maiiwasang panganib na nagpapalakas ng kanilang moral. Mabilis silang kumakalat na parang kidlat, nagbabantay, nag-aani ng mga merito at nagtatrabaho ng husto. Dahil sa bulok na estilo ni Ethan, marahil ay maglalagay siya ng sistema ng merito para sa gantimpala ng tableta.
Kaya nang itigil ni Ethan ang pagpupulong, bigla na lang silang nawala. Kumunot ang noo ng 4 na tigre ng Titans, habang nagsalita si Frank Marshall, puro sila mga tao. Laban sa veteranong hukbo ng Quanrong, matatalo sila. Alam ko. Ngumiti si Ethan, ang sining ng digmaan ay may kasabihan, ang tamang oras, tamang lugar at tamang tao. Para manalo laban kay Quanrong, kailangan nating isaalang-alang ang 3 kondisyong ito. Walang mas magandang lugar para lumaban kaysa sa ating pintuan, kasama ang lahat ng mga kaayusan na aking ginawa. Ang natitira na lang ay ang akitin sila. Hindi tanga si Tyson, hindi siya mahuhulog sa isang malinaw na patibong. Kaya naman ang dahilan kung bakit siya ang dapat lumapit sa atin, hahaha. Isa pang kasabihan ay ang pinakamataas na uri ng pagiging general ay ang hadlangan ang mga plano ng kaaway, ang pagbagsak ng kanilang moral. Pinapatawag ko ang mga bahay hindi para gamitin ang mga tao, kundi para pilitin ang emperador at si Quanrong sa isang mabilisang digmaan, dito. Pagkatapos ay lalaban tayo hanggang sa ating naisin. Darating sila, ngunit walang aalis. Napasinghap ang mga tigre, habang nakangiti si Brandon, ngayon naiintindihan ko na kung bakit ka ginawang marshal ni Ninong. Isa kang tunay na commander, gumagawa ng mga plano at kinokontrol ang eksena mula sa milya-milya ang layo. Sa mga salita ni Ninong, ang mga commander ay yin at yang. Ang commander ng yang ay nananalo ng paisa-isa habang ang commander ng yin ay nag-iisip ng mga pukana. Siya at si Tyson ay yang, palaging nakikipaglaban sa bukas na larangan. Habang may commander ng yin sa Taiman, may ibang pakiramdam dito. General Brandon, naiintindihan ko na tinatawag mo akong tuso, pero pinupuri mo ba ako o pinapuna? Ngumiti si Ethan. Tumawa silang lahat. Siguradong sapat na ang yin ng bagong marshal, pero alam na alam niya ang paraan para makalusot sa hukbo. Dexter, bilang pinuno ng angkan, ikaw ang mangguna sa mga miyembro ng iyong angkan. Kapag may gusto ka, kailangan mong pagsikapan ito at tianijin ang masa. Dahil maikli lang ang panahon mo sa hukbong Drake at matagal ka nang wala rito, hindi pa kasama rito ang pamumuno mo sa mga kapwa mo sundalo kundi ang mga inapo ng angkan ng Larson, mahirap manalo. Gayunpaman, mayroon akong handa na koponan para sa iyo, halika. Pinanood ni Ethan si Dexter na may napakatalino ng ngiti. Natigilan si Dexter ngunit sumunod din kasama ang mga tigre. Tanging ang mga matatanda lang ang nakaintindi, at natatawa sa kanilang sarili. Nakarating sila sa bunker sa ilalim ng Blackwind Mountain. Natagpuan ni Dexter na pareho pa rin ito gaya ng dati. Ngumisi si Ethan, lumaki ng ilang buwan sa ilalim ng lupa, habang hinihigop ang enerhiya ng lupa, oras na para lumabas. Bakit ka pa nagtatago, makipagkita ka sa pinuno ng angkan? Boom! Ang malakas na dagandong ay nagpakita ng pagyanig habang ang lupa ay lumaki sa ilang bahagi, di nagtagal ay nagpakita ng mga dilaw na kamay. Gumapang palabas ng lupa ang mga bangkay, iniharap ang mga ito sa mga natigilang tigre. Kumusta na kaya sila? Dahil sa lubog na mga mukha at kulubot na katawan nila, para na silang mga zombie. Hindi lang iilan, kundi 100,000 sa kanila. At ano ang meron sa nakakatawang aura na yan? 5,000 eksperto sa Radiant Stage, 30,000 sa Profound Heaven Stage, at ang iba pa ay mga eksperto sa Bone Tempering. Kahit walang porma sayon, nakakagulat ang mga bilang na ito. Pagbati, pinuno ng angkan, Katie wala Kindstone, mga matatanda. Sigaw ng hukbo. Napabalikwa si Dexter sa gulat. Ngumiti si Ethan, sila ay mga disipulo ng angkan ng Larson na aking pinagbuti upang maging mga papay ng digmaan, na may mga katawang bakal at kakayahang lumipad. Gamitin ang oras na ito upang sanayin sila sa mga porma sayon. Matatalo nila ang Quanrong at bibigyan ka ng lahat ng papuri. Nakaramdam ng lamig ang mga tigre. Kahit walang pagsasanay militar, kayang pigilan ng nakakatakot na hukbong ito ang milyon-milyong sundalo. Naku po, malinaw na layunin nitong sakupin ang mundo. Si Katie wala Kindstone ang pinakamahusay na Katie wala, na naghahanda ng daan para sa kaluwalhatian ng kanyang Panginoon. 480. Tumulo. Sa madilim na kulungan, dahan daw ang bumagsak ang hamog sa umaga sa ritmo na tanging siya lamang ang nakakaalam. Isang matandang lalaking may kulay abong buhok, na nakagapos ng mga sandatang espiritual ng mga nasa ikalimang baitang, ang pumikit at humuhuni ng isang himig, kasabay ng pagbagsak ng tubig. Hindi tulad ng dapat gawin ng sinumang bilanggo. Kumalabog.
Bumukas ng langit-ngit ang pinto ng kulungan at natigilan ang matanda habang nakatingin sa kanyang bisita. Pumasok ang isang lalaking nakasuot ng ginintoang gown. Hahaha, mahal kong punong ministro Hale, kumusta ang bago mong tahanan? Nagpakita ang emperador ng isang nakakaakit na ngiti. Tumawa ng marahan si Conrad, walang inaalala, salamat po, kamahalan, sa inyong pagsasaalang-alang. Maayos naman ang aking kalagayan. Walang dapat isipin na politika sa korte, walang tusong balak sa dilim, na nagpapahintulot sa akin na matagpuan ang kapayapaang matagal ko nang nakalimutan. Hahaha, bagsak ka na sa bawat sulok pero natutuwa ka pa rin sa lahat ng bagay. Hangang-hanga ako sa iyong matatag na pag-iisip, pangungutya ng emperador. Umiling si Conrad, ang pagkatalo ay pagkatalo at kahit gaano pa kahirap ang mangyari ay hindi iyon mababago. Mas mabuting tamasahin ang bagong tuklas na kapayapaan. Naku, hindi naman maaaring ang kamahalan ang pumarito para kunin ito sa akin, hindi ba? Hindi naman. Bagamat kinakailangan ang iyong pagkamatay upang hindi mag-iwan ng ganoong mapanganib na elemento sa anak ko pagkatapos kong pumanaw at kahit na ako ang kikitil sa buhay mo, hindi na ngayon. 100 taon na tayong malapit, maaaring tawagin pa nga ito ng ilan na pagkakaibigan, na lubos na nagkakaintindihan. Ang pagpapabiye sa iyong mamatay ngayon ay magpapalungkot sa akin. Mga kaibigan. Hahaha. Natatawang sabi ni Conrad, kamahalan, iyan ba ang tinatawag mong pagkakaibigan, ang pag-aaway sa isa't isa sa loob ng maraming dekada? Ang pagkakaibigan ay isang maling akala ko noong bata pa ako, ngunit kalaunan ay alam kong hindi kaibigan ang kamahalan. Isang pinuno ang naglalakad sa nag-iisang landas, na wala ng mga kaibigan at puno ng mga pukana. Natahimik ang emperador mula sa pag-iisa, oo, ang mga lupain ay mas mahalaga kaysa sa lahat. Ako ang emperador ng bansang ito kaya paano ako makikipagkaibigan sa mga karaniwang tao? Gayunpaman, minsan ko itong naisip. Noong mga panahong magkasama tayo sa trabaho, itinuring kita bilang aking kaitiwala. Pero itinaas mo pa rin ang kamay mo sa akin. Pinagmasdan ni Conrad ang itim at mamasamasang bubong ng kulungan, naaalala mo ba si punong ministro Yang? Isa lamang akong maliit na opisyal noon, ngunit lumago sa aking posisyon sa pamamagitan ng biyaya ng kamahalan. Sinabi mo na si punong ministro Yang ay isang masamang tao na may kontrol sa korte. Hiniling mo sa akin ang aking kooperasyon sa pagpuksa sa isang traidor, upang pumalit sa kanyang lugar para sa ikabubuti ng Titans. Oo, siya ay isang lalaking may itim na puso, nangangati sa pag-aalsa. Sabi ng emperador. Umiling si Conrad, ganoon din ang iniisip ko noon at dahil doon, ipinaaresto ko siya dahil sa mga ebidensyang dala ng kamahalan. Ngunit nang pasukin ko ang kanyang tahanan ng may matuwid na kapangyarihan, sinabi niyang mag-ingat siya sa iyo at nagpakamatay. Naguluhan ako, at itinuring itong walang iba kundi isang makamandag na paninira ng isang traidor. Ngunit pagkatapos ng unang 10 taon ng aking panunungkulan, nang may dedikasyon at sigasig, nangyari rin ang parehong bagay. Nakahanap ang kamahalan ng isa pang opisyal at hinikayat siyang saktan ako sa pamamagitan ng paghingi ng kanyang kahandaang maglingkod sa iyo. Hindi ko lang maintindihan kung bakit. Kaya't tahimik akong nagtiis, hindi natinag sa alinman sa iyong mga panunuya at hamon, habang sinusuri ko rin si punong ministro Yang. Nalaman ko sa aking pagkabigla na siya ang tauhan ng nakaraang pinuno, tapat at totoo, ngunit napilitan ng kamahalan na mag-alsa. Ang kanyang mga huling salita ngayon ay may katuturan. Ang isip ng isang pinuno ay walang limitasyon. Ang isang punong ministro ay may kapangyarihan sa lahat. Ngunit kahit ako ay hindi maaaring hawakan siya ng walang dahilan dahil sa takot sa galit ng publiko at sa takot ng ibang mga opisyal. Ang maaari ko lang gawin ay mapatalsik siya. Sabi ng emperador, ngunit si punong ministro Hale ay mas matalino. Nakaisip na ako ng napakaraming dahilan sa paglipas ng mga taon ngunit wala pa ring nakarating sa iyo, mayon akong kontra para sa bawat kapalit. Alam ko noon na totoo ang hula ni Bradley. Ang pinuno ng 4 na haligi ay ikaw. Gamit ang iyong kapangyarihan, tinakot mo ang 7 bahay, na nagdala ng balanse sa labas at loob ng korte. Umiling si Conrad, nasa kontrol pa rin ng kamahalan ang lahat, naiintindihan ko.
Bagamat may kutob ako, naisip ko na basta't gagawa ako ng mga tamang hakbang, makakatakas ako rito. Hindi ko inakalang. Kamahalan, tinatawag ako ng lahat na pinakadakilang isip sa Titans. Ngunit para sa akin, walang kapantay ang kamahalan, higit pa sa aking maliit na kalkulasyon. Punong ministro, huwag kang maging mapagpakumbaba ngayon. Isa lamang akong matandang pinuno na may edad na. Dinala mo ang hukbong Quanrong sa Titans nang hindi ko napapansin. Pinaikot mo ako sa kanila at wala akong ibang nagawa kundi ang ihiwalay ang ikasampung bahagi ng ating mga lupain upang mapa-atres sila. Madarama ko ang kahihiyang ito habang ako'y nabubuhay. Binaigo ko ang aking mga tao at ang aking mga ninuno. Bamantong hininga ang emperador kahit nakangiti. Umiling si Conrad, nakikita ko, ang mananagot sa pagbebenta ng kanyang bansa ay ako sa huli. Malalim ang mga kalkulasyon ng kamahalan, ang pagpapanggap na isang siglong gulang na may ganitong lakas ng loob ay nagbukas ng aking mga mata. Ang pagbebenta ng aking bansa, isa pang krimen ang ay dadagdag sa aking walang katapusang listahan. Hindi mahalaga kahit na maitala ako bilang pinakamasamang kriminal sa kasaysayan. Bagamat may isang bagay lamang akong hihilingin sa kamahalan kung maaari ninyo akong paliwanagan. Sige. Pagpupumilit ng emperador. Nagsalita si Conrad, nang makilala ko ang kambal na santo, sila ay mga scholar lamang. Paano sila inilagay ng kamahalan sa aking paningin? Hahaha, dapat mong pasalamatan si Bradley para dyan. Nakangiting nagsalita ang emperador ng puno ng papuri, tulad ng kung paano kayo ni Raisin ay naupo sa pwesto sa rekomendasyon ng mataas na pari. Bago pa man niya ito ipahayag sa publiko, sinabi na niya sa akin na kayong dalawa ay lilito, at magiging basbas ni Titans. Ngunit pinaantala ko siya sa kanyang anunsyo upang makita muna ang inyong mga karakter. Ganito ko nalaman na si Raisin ay isang sundalo, ngunit nahuhumaling sa karangalan at madaling kontrolin. At ikaw, Conrad, hanggal noong iyong kabataan ngunit mayroon kang kakaibang pangunawa at matalas na pag-iisip. Ikaw ay dapat maging isang tuso at matandang Zorro. Ano man ang mangyari, pinakunwari ko ang mga sugat ng kambal na santo na nagtatago para mailigtas mo sila at manatili bilang iyong mga mapagkakatiwalaang katulong. Para hindi ka maghinala, sa tuwing kukuha ka ng pagsusulit, pinapabagsak kita ng proctor kahit hindi naman. Hindi ka pinayagang makapasok sa korte sa loob ng 3 taon, kaya hindi ka makakahanap ng kahit anong tumuturo sa kambal ng mga banal ng langit at lupa dahil ang mga katulong ko ay ipinadala para bantayan ka. At nang nawalan ka ng pag-asa, pinayuhan kita ni Bradley na irekomenda ka. Nang malutas ang lahat, humingang malalim si Conrad at umiling, simula pa lang ay sumasayaw na ako sa himig ng kamahalan. Ang pakikipaglaban sa iyo sa loob ng napakaraming taon ay isang kaiabangan ko na. Punong ministro, napakahusay ng iyong ginawa, kung hindi ay hindi magiging maayos ang plano kung bunutin ang lahat ng kapangyarihan mula sa Titans, hahaha, pakiramdam ng emperador ay nasa kanya na ang mundo. May isang lalaki na dumating at nagulat, kamahalan, may mahalagang balita po. Tumaas ang kilay ni Conrad, ay ikaw si Milo ng Hell Valley. Nakita kita sa tabi ng pangalawang prinsipe. Paano? Punong Ministro Hale, wala akong nakikitang masama sa pagsasabi sa iyo. Ako ang nag-udyok sa paghihimagsik ng pangalawang prinsipe. Ang isang ama ang higit na nakakakilala sa kanyang mga anak, sabi nila. Dahil sa kanyang padalos-dalos na pag-uugali, isang suntok lamang ay sapat na upang hikayatin siya. Pangungot siya ng emperador, desidido na rin ang susunod na punong ministro, Milo. Nalulugod ako sa biyaya ng kamahalan. Yumuko si Milo bilang hudyat. Bamantong hininga si Conrad, ginamit ng kamahalan ang kanyang paghihimagsik upang pilitin ang aking kamay. Ginamit mo ang sarili mong anak, ginawa siyang rebelde sa trono, para lang makuha ako. Tunay na walang hanggan ang isip ng kamahalan. Sabi nila walang magulang na malupit sa kanyang mga anak, ngunit ikaw, kamahalan, ang siyang pinakamasama. Hindi ba't kasalanan mo ang pagiging maingat mo? Pinaalis ko na ang lahat sa tabi ko pero hindi ka pa rin kumikilos. Ang tanging pagkakataon ko para maalis ka ay kung ikaw ang mauna. Sumahal ang emperador sa kanyang suntok. Nagpakita si Milo ng isang jade sleeve. Sinabi ni Conrad, kamahalan, ako ngayon ay bulag, dito sa dilim.
Maaari ko bang hilingin na ibahagi mo ang impormasyon mula sa labas sa kawawang matandang opisyal na ito? Tiningnan siya ng emperador at sumanghal, habang buhay kang nakakulong, kaya wala itong mababago. Sige, iharap mo sa akin at kay punong ministro Hale ang ulat. Anong magandang balita yan, nagtataka ako. Siguro ang pagbagsak ng hukbong Drake, hahaha. Humajijek ang emperador habang payapang nakaupo roon si Conrad, kahit na nanginginig ang kanyang mga tainga. Tumingin si Milo sa Jade at nanlaki ang kanyang mga mata, nagpapakita ng pag-aalinlangan, kamahalan, na obserbahan ng angka ng Larsen kung paano sinalakay ng hukbong Quanrong ang bawat sulok ng Titans at bilang tapat sa korona, ay kumukuha ng mga tauhan upang linisin ang mga tagalabas. Malapit na sila ngayon sa 1,000,000. Ano? Nabulunan ng emperador, at umubo. Tumawa si Conrad, iyan ang Ethan na kilala ko. Magaling. Kamahalan, masasabi kong sigurado akong hinihiling mo iyan. Sumimangot ang emperador. Si Ethan, itong bulok na baguhan, ay may angas na makipaglaro sa akin. Kalokohan. 481. Ibigay mo sa akin yan. Binasa mismo ng emperador ang Jade bago kumunat ang noo, napakabilis nito. Gaano karaming lalaki sa loob lamang ng ilang araw? Imposibleng sapat ang pangalan ng angka ng Larsen para makuha ito. Isang mapang-uyam ng ngiti ang sumilay sa mukha ni Conrad, kamahalan, tila nakakalimutan mo na ang mga tusong panlilinlang ni Ethan noong nakaraang digmaan, ang pagtanggap sa mga eksperto ng ibang mga bahay. Dahil sa kanilang malalim na ugat, kahit na walang tirahan, ang kanilang mga pangalan ay mabubuhay sa kanilang mga lupain. Kailangan lang nilang magpakita ng kanilang mga sarili at ang kanilang mga basalyo ay dadagsa ng marami. Siguro iniisip nila na tapos na ang digmaan at ngayon ay nakukuha na nila ang panalong bahagi. Masasabi kong ang 1,000,000 ay nasa mababang bahagi, hahaha. Ang pangungutya ay nagpakaba sa tenga ng emperador, at sumigaw siya, ang aswang na iyon ay nakaisip ng ganitong hakbang para mapahamak ako. Matapos kong mag-udyok ng napakaraming sagupaan sa pagitan niya at ng Regent Estate, inakala kong siya ang pinakamahina kahit na siya ang mananalo. Pero lumampas na siya sa anumang inaasahan, naging pinakamalaking banta, dinala ang buong Titan sa digmaan laban sa akin. Umalangaw-ngaw ang pagngangalit ng mga ngipin ng emperador at bumaantong hininga si Conrad, kamahalan, pareho tayong nagkamali. Pareho nating gustong gamitin si Ethan at ihagis ang Titan sa mas malaking kaguluhan para sa sarili nating kapakinabangan. Ako, para sa pagkakataong magrebelde at kamahalan, para linisin ito mula sa lahat ng iba pang paksayon. Ngunit sa huli, nahulog ako sa pukana ng kamahalan at ngayon ay nawala na sa bata ang lahat ng paksyong gusto ng kamahalan. Hahaha, isang payo na nagiging manlalaro, sinasamantala ang iba. Kamahalan, niluto niya lang po ang gansa ninyo. Tumahimik ka nga. Galit na gumanti ang emperador, ako ang anak ng langit. Hindi ko kaya, hindi ko gagawin, matatalo. Ubo. Matapos ang matinding pag-ubo, tiningnan niya ang panyo na may bahid ng dugo. Itinago ito ng emperador sa kanyang dibdib at biglang sumigaw, Conrad, bantayan mong mabuti. Ako ang huling mananalo. Mamamatay si Ethan nang walang pag-aalinlangan. Hahaha, ipakita mo sa akin kung kaninong mga kamay mapupunta ang mga lupaing ito, sagot ni Conrad. Ngumiti si Milo at sinundan ang emperador. Bumalik na sa katahimikan ang kulungan, kasabay ng pagtulo ng tubig kasabay ng huni ni Conrad. Kumatok. Biglang pumasok ang emperador sa silid-aralan ng imperyo at naupo, gwardya. Opo, kamahalan. May yumuyuko na. Bumalik na ba si Shadow King? Hindi, kamahalan. Sa kritikal na sandaling ito, hindi pa siya bumabalik. Ano ba talaga ang ginagawa niya? Hinampis ng emperador ang mesa. Mag-ulat. Isang sundalo ang lumuhod, kamahalan, si Ginoong Haring Anino ay humihiling ng isang pagpupulong. Ang mataas na commander ni Quanrong at ang kanyang mga general ay naghihintay din sa labas ng palasyo. Papasukin sila. Nagmamadaling sigaw ng emperador. Dinala ni Shadow King ang mga mataas na opisyal ng hukbong Quanrong. Nabalitaan ni na Rebecca at Kaden ang pagdating ng kanilang ama at ngayon ay kasama na nila ito, kasama ang 8 tagapangalaga ng lobo at ang tagapagturo ng imperyo. Nandito silang lahat sa harap ng emperador. Pagbati, kamahalan. Pahiwatig ni Tyson sa pagyuko, habang ang iba ay nagbigay ng buong pagyuko.
Ngumiti ang emperador, Commander, nauuna ang iyong reputasyon sa iyong pangalan. Ngayong nakikita-kita, hindi na ito sapat para sa iyo, hahaha. Tinanong ng emperador ang pinakasentro ng sitwasyon, Commander, kumusta ang nangyari sa inyong panig, nagawa ba ito? Lahat ay tumingin kay Tyson ng may pag-asa. Tungkol ito sa laban sa pagitan niya at ni Raisin. Gustong malaman ng lahat ang resulta. Namumula, nagatubili si Tyson. Bumantong hininga si Shadow King, kamahalan, ibinaba ko na si Raisin mula sa dilim. Ah! Sumingit ang emperador at nagpatuloy si Shadow King, pero dumating si Ethan ng mga sandaling iyon, naging bagong marshal ng Drake Army at dinala ang mga sundalong nahihirapan. Ano? Sumigaw ang emperador, tinalo ng punk na iyon ang Drake Army. Sapat na ang kasamaan ng lakas niya pero mas lalo siyang nahihirapan ngayon. Bakit hindi mo siya pinigilan? O kahit ang Drake Army? Bumantong hininga si Shadow King, alam ng kamahalan ang kanyang kakaibang kakayahan at ako lang ang hindi kayang tapatan. Pero hindi ko alam kung paano, napayukupan niya ang hukbong halimaw ni Commander Teller. Dinakip pa niya si Commander Teller bilang bihag. Ahehihem. Sumingit si Tyson. Iyon na marahil ang pinakamatinding kahihiyan sa buhay niya. Mukhang namangha ang mga bata. Natalo ba ang kanilang walang talong ama sa isang batang lalaki? Nag-aalala si Rebecca, ama, nasaktan ka ba niya? Hahaha, nagkukunwari lang siyang matapang pero wala siyang magawa sa akin. Iniwasan ito ni Tyson. Tinitigan ng masama ni Rohan ang 5 iba pang lobo, ganito ba ninyo binabantayan ang commander, hinahayaan ninyong agawin ng kaaway ang ating pinuno? Nakakahiya. Sumanghal ang mga lobo, habang malungkot na sinasabi ni Slaughterwolf, may mga kasanayan sa kaitikot-takot ang batang yan. Sa sandaling iyon ng kaguluhan, wala kang magagawa. Pero para sa isang mayabang na tulad mo, hindi mo ito pakikinggan, dahil hindi mo pa siya nakalaban. Sino ang nagsabing hindi pa? Pina-corner namin siya ni Rendin ng tatlong laban. Pero nakahiga lang si Rendin sa kama ng 1 buwan. Ahehihem. Siniko ni Rendin si Rohan, kahit medyo huli na. Tumingin sa paligid ang 8 tagapangalaga ng lobo at nakakita ng pamilyar na mga tingin. Naibigay na sa amin ng bata ang lahat ng aming mga puwet. Ang kanilang kalooban ay bumagsak ng husto. Ang pagpunta sa Titans ang nagbigay sa kanila ng pinakamatinding pagkatalo sa kanilang karera. Kumunat ang noo ni Tyson, kamahalan, ano ba talaga siya? Bakit ngayon lang tayo nakarinig ng isang taong may ganitong husay? Ama, payagan mo ako. Ilang buwan na ako sa Titans at ipinaimbestiga ko siya. Sinabi ni Kaden, si Ethan ay nagmula sa isang angkan na walang pangalan. Ipinanganak siyang isang alipin at noong ang angkan ay nasa bingit ng pagkawasak, naging katiwala nito nang ang natitira na lang sa angkan ay 2 anak at 1 bantay. Mula noon, nakipagkasundo siya sa mga makapangyarihang tao na inabot ng 10 taon upang maibalik ang angkan na iyon mula sa bingit ng pagbagsak patungo sa nakikita natin ngayon na pinamumunuan ang paksayo ng kaaway. Binigyan pa siya ng kanyang kamahalan ng titulong pinakamahusay na katiwala sa ilalim ng langit bilang ebidensya ng kanyang kahangahangang kasanayan sa pamumuno. Alam niya kung paano pangasiwaan ang kanyang mga tauhan, kinukuha ang mga eksperto sa mga bahay para sa kanyang sarili. Ang kanyang mga kakampi ay may lubos na tiwala sa kanya, may mabigat na responsibilidad. Gayunpaman, iginagalang at kinatatakutan siya ng lahat. Ang mga kaaway at kaibigan ay may parehong pananaw. Tuso tulad ng weasel, sadiste tulad ng lobo, tuso tulad ng ahas at dakila tulad ng dragon. Maaari niyang ipagmalaki ang bawat pagkakataon na makukuha niya, ngunit sa loob ay isang walang prinsipyong baluktot na isip na naghihintay ng pagkakataong sumunggab. Tama, ang batang yan ang naging pinakamalaking tinak sa aking tagiliran. Pag-amin ng emperador. Sabi ni Tyson, alam kong may kakaiba siyang katangian, pero hindi kailanman ganito. Kailangan kong maging mas maingat sa kanya kaysa kay Raisin. Dahil dyan, hinihiling ko kay Commander Teller na magmarcha patungo sa lungsod ng Rockland. Pagmamakaawa ng emperador. Biglang napatalon si Tyson, pero kaka-rating ko lang sa kabisera ng imperyo. Ang hukbo ko. Masyadong mapanlin lang ang bata.
Sa ngalan ng kanyang Panginoon, nagkakaroon siya ng kapangyarihan. Hindi ko rin siya maaaring tuligsain, kahit na naglakas loob kang pumasok sa Titans para makita ng lahat. Anumang pagkaantala ay magdudulot sa kanya ng pamumuno ng milyon-milyong sundalo. Kung mabalitaan ito ng tatlong sekta ng tagapag-alaga ng imperyo, hindi matutuloy ang ating kasunduan. Ano? Napanganga silang lahat sa mabilis na reaksyon ni Ethan. Para masiguro ang isang paborebleng resolusyon sa digmaang ito, ipapadala ko ang aking mga Divine Dragon at Shadow King. Sa kasamaang palad, ang kalaban ay may kanya-kanyang mahuhusay na eksperto. Kumunat ang noo ng emperador. Ayos lang. Sa wakas ay nagsalita si Imperial Tutor, tatlong eksperto mula sa Beast Taming Sect ang dumating na rin. Gaano man kalakas ang kalaban, mawawalan ito ng saysay. 482. Kinabukasan, ang malinaw na hamog na kumikinang sa pagsikat ng araw ay nawasak sa ilalim ng mga yabag ng isang malaking prosesyon, mga sundalong may disiplina na nagmamarcha patungo sa isang liblib na bayan sa mga hangganan. Ang pagkauhaw sa dugo at pag-uudyok ng digmaan ay naghalo sa isang malamig at nakakasakal na kapaligiran, na sumisira sa katahimikan ng kalikasan. Naramdaman ng mga gumagapang na mandaragit ang pagbabago at mas lalong sumisid sa kanilang mga kuweba, nanginginig sa takot. Tayong mga hayop ay walang anumang kagamitang panghuhula, ngunit mayroon tayong pang-anim na pandama. Alam nating masamang araw ngayon para mangaso. Sige, mag-aayuno na lang tayo sa ating mga kuna. Habang ang kanilang mga tiyan ay nagpapakita ng matinding pagtutol, walang hayop ang nangahas na sumilip man lang sa labas, piniling matulog na gutom. Tumingin si Kaden sa malayong lungsod, Ama, iyan ang Rockland City. Inabot kami ng 2 buwan para makaharap ang aming pangunahing hukbo at makapaglakbay ng buong bilis kasama ang aming 3 milyong tauhan. Sinabi ni Tyson, nasaan ang kamahalan ng mga Panginoong Titans na ipinadala upang tulungan tayong basagin ang mga hanay. Ipasuri sa kanila ang sitwasyon. Naiintindihan. Yumuko si Kaden. 10 lalaki ang lumipad patungo sa Rockland City, mga eksperto sa Profound Heaven at mga master ng array sa ika-6 na baitang. Halos walang array sa Titans ang makakatayo pagkatapos ng kanilang pagpanaw. Hindi nagtagal ay bumalik sila dala ang isang ulat, Commander, ang mga lupain ay sakop sa 500 hanay. 203 baitang at marami pang ika-5 at ika-6 na baitang. Mangangailangan ng oras at pagsisikap para malutas ito. Alam ko lang na panlilin lang iyon ni Ethan, kaya napilitan akong labanan siya rito. Bumantong hininga si Tyson. Nalungkot si Kaden sa mga implikasyon, si Ethan ay kasuklam-suklam at baluktot, sumusunod sa sining ng digmaan sa pagpili ng tamang lokasyon, tamang oras at tamang tauhan. Ang pagpili ay hindi kasing halaga ng pagpilit kay Ama na pumunta rito. Kailangan nating umatake ng malakas at mabilis. Nasasakop niya ang lungsod at may kalamangan sa lupain. Hindi lang iyon. Bumantong hininga si Tyson, mayroon tayong kalamangan sa bilang, ngunit kaya niyang takutin ang ating mga halimaw, at hadlangan ang ating mga hukbong halimaw. Bukod pa riyan, mayroon siyang mga hanay sa kanyang panig. Walang maitutulong ang bilang sa atin dito. Ngunit maaaring magbago ang resulta sa alinmang paraan sa kasong ito. Ginamit ng Ethan na ito ang kanyang buong lakas at sinira ang atin. Masasabi ko pang ang kontrolado niya ang larangan ng digmaan mula pa sa simula at hahabulin tayo. Hindi mapakali si Kaden. Habang nakatingin sa lungsod, ang nakita lang niya ay isang balwarte na bakal, nakakakilabot si Ethan. Ama, ano po ang gagawin natin? Hayaan muna natin ang mga array master na gawin ang kanilang trabaho at saka natin titignan ang kanyang reaksyon. Tiningnan ni Tyson ang 10 lalaking iyon, sirain ninyo ang mga array, bilasan ninyo. Ha! Napatayo agad ang isa sa kanila, Commander, may 500 hanay doon, na may ilang espesyal na hanay sa pagitan. Aabutin ito ng mga taon, mga dekada. Problema mo yan. Pinakamahalaga ang utos ng militar, umalis ka na. Sigaw ni Tyson. Nalungkot ang mga lalaki. Naku po, puro utos lang ang alam ng amateur na ito. Sa dami ng array, literal na mahuhuli silang patay imbes na basagin ang mga ito. Wala pang saysay na may lalabas at kikitil ng buhay. Kuanrong Diyos ng digmaan, pa ako. Wala kang alam sa mga array. Dahil hindi pwede ang paggamit ng puwersa, ilalagay mo kami sa alanganin.
Magandang pagtatakip. Kung saan may mga array, ipadala ang mga breaker, iyon lang ba? Nagmura ang mga lalaki, ngunit sumunod pa rin. Whoosh! Pagdating sa gilid ng Rockland City, nagsimula na silang magtrabaho. Umaasa silang walang lalabas para patayin ang mga kawawang nilalang. Pero mayroon bang may-ari ng array na hindi alam na ang kanyang mga gamit ay pinapakialaman? Sa bulwagan ng angka ng Larsen, nagpapatuloy ang mga talakayan tungkol sa recruitment nang biglang natigilan si Ethan at ngumiti. Katie, wala Kindstone, ano iyon? Tanong ni Lola. Umiling si Ethan. Biglang pumasok ang isang disipulo ng angka ng Larsen, Stuart Kindstone, 10 matandang lalaki ang nasa labas at gumagawa ng mga senyales. Hindi ko maaninag pero parang binabasag nito ang mga hanay. Siyempre naman. Maaari ka nang umalis, ayos lang. Kumilos ka lang gaya ng dati, kumaway si Ethan. Umalis ang lalaki habang natataranta ang mga Panginoon ng bahay. Sabi ni Rufus, ibig sabihin ba niyan ay nandito na si Tyson? Masyadong mabilis. Hindi pa tayo handa. Hihihi, paano kung mabilis lang? Natatawang sabi ni Ethan, maglakad-lakad tayo, tingnan natin ang mga fogey na paspusang nagtatrabaho. Naguluhan ang iba, nasa mga tarangkahan na ang kalaban at gusto nyo bang mamasyal? Pagkatapos ay kumalma na sila. Dahil laging kulang bata, ang pagiging chill ay nangangahulugang nasa isip niya ang lahat, kaya bakit ka mag-aalala? Sinundan ng mga lalaki si Ethan. Lumipad sila sa ibabaw ng bayan at nakita ang 10 matatandang gumagalaw sa pamamagitan ng mga kilos, namumula ang mga mukha at walang tigil sa pagmumura. Sus Mariosep, sino ba naman ang nag-ayos nito? Paano ba naman kasi napakakomplikado ng isang array para sa ikalawang baitang? At anong klaseng estilo ito? Ngayon ko lang ito nakita sa tanang buhay ko. Siguro mayroon silang array grandmaster para makagawa ng ganoon ka-eksaktong array. Walang gumagana para masira ito. Tama na ang daldalan at dagdagan pa ang pangungutya. Nagreklamo ang mga matatanda dahil naging imposible ang gawain at walang naging progreso sa lahat ng oras na ito. Ang mga dakilang array master na ito ng ika-6 na baitang ay nag-atubili sa harap ng array ng ikalawang baitang. Hindi ito normal. Tumango ang grupo ni Rufus, na may mas lalong paghanga kay Ethan. Kakaiba ang kakayahan ni Stuart Kindstone, nakakainis ang mga kumagnayan, hahaha, tumawa si Rufus. Yumuko ang iba. Tumawa si Ethan, maaaring mahusay ako sa mga array, pero hindi sapat para magkaroon ng lakas ang isang array sa ikalawang baitang na kasing lakas ng isang ika-6. Hindi nila ito mababasag dahil hindi nila ito naiintindihan. Sumigaw si Ethan, sinusubukan mong basagin ang isang simpleng array ng second grade gamit ang mga kilos. Mga eksperto kayo sa Profound Heaven dahil sa malakas na pagsigaw, bakit hindi gumamit ng puwersa? May utak ba kayo? Bakit hindi ko naisip yun? Tumango at ngumiti ang 10 lalaki. Sabik silang makita ang kanilang tagapagligtas. Kahit na walang malay na natakot sila sa malamig na ngiti ni Ethan. Zizi Ethan, naparito siya para patayin tayo. Sigaw ng isang lalaki, nanginginig ang mga tuhod sa takot. Kumaway si Ethan, ayos lang yan, ipagpatuloy mo lang yung magandang trabaho mo. Nasa iyo ang lahat ng oras sa mundo, hahaha. Napatawa si Ethan, lumapag sa hagdan ng gate ng bayan. Natigilan ang mga pinuno ng bahay, at sumunod sa kanya. Ang pinakanakakagulat ay ang mga fogey. Nagtipon ng isa ng kanyang maliit na lakas ng loob, mga matandang kaibigan, itutuloy pa ba natin? Tumango ang isa pa, at bakit hindi? Kung bibigyan tayo ng 2 panig ng pahintulot, gagawin natin iyan. Bulalas ng iba. Oo, bibihira lang magkasundo ang magkabilang panig kaya gawin na lang natin. Ang hindi paggawa nito ay maaaring magdulot sa atin ng mas mabilis na kamatayan. Muling nagsenyas ang 10 ngunit agad ding pinili ang ideya ni Ethan, na pilitin silang makapasok sa mga hanay ng mga nasa ikalawang baitang. Humarap ang mga Panginoon ng bahay mula sa kanila at lumapit kay Ethan, Katie, wala Kindstone, ano ba ang ibig sabihin nito? Naghihintay ako. Para saan? Dumating na ang mga eksperto. Natatawang sabi ni Ethan, hindi sumusugod si Tyson dahil sa mga array. Pinuno niya ang 10 bag ng mga buto na ito na atakehin ang mga ito. Tama ang pagpatay sa kanila ngunit nagpapakita ito ng kaba. Habang ang pagtitipid sa kanila ay nagtataas ng hinala na ginagamit ang taktika ng walang laman na lungsod.
Ito ay isang klasikong taktika sa digmaan na pinagsasama ang katotohanan at kasinungalingan. Habang nagiging kakaiba ang aking mga reaksyon, mas nalilito siya at hindi gaanong kumikilos. Ngunit walang hinihintay ang oras. Habang tumatagal ang kanyang paghihintay, mas lumalaki ang ating kapangyarihan sa Titans. Kikilos siya, at kasama ang mga eksperto, sa pinakamabilis at pinakamahirap na paraan. Naisip ng mga Panginoon ng bahay, si Stuart Kindstone ay tina-target ang mga ekspertong iyon mula pa noong una. Sabik na akong makita kung anong panlaban ang mayroon ng emperador, ngayong alam na niyang kasama ko ang batang Sansi. Parang isang bangin ang mga mata ni Ethan. 483. Lobo at ang ahas. Ama, ano ba talaga ang iniisip ni Ethan? May sumisira sa depensa niya pero nakatayo lang siya roon para manood. Mababa ang tingin niya sa atin. Itinuro ni Kaden ang mga House Lord ng may kakaibang tingin. Kumunat ang noo ni Tyson, totoo ba ang mga array na iyan o hindi? Binili ba niya ang oras? Nakakalito at mahirap unawain ang mga kilos niya. Kaden, sumama ka sa akin para makita ang mga matatanda. Wika ni Tyson. Sumigaw si Kaden, napakabilis. Hindi ba't sila ang ating tunay na kalaban? Ang bilis ay ang kakanyahan sa digmaan. Naglakad si Tyson at nagmamadaling sumunod si Kaden. Napadaan ang dalawa sa isang tolda ng Makar. Inig sila ng isang masamang boses, Rebecca, mayroon kang kahanga-hanga at magandang pangangatawan. Napakabata ngunit napakagaling sa pagpapaamo ng mga hayop. 2 taon sa ilalim ng aking pagtuturo at malalampasan mo pa ako, hihihi. Nagpapasalamat ako sa iyo, Elder Shi, sa iyong mabubuting salita, ngunit hindi ko kayang iwan ang aking pamilya. Nahihirapang sabi ni Rebecca. Isa pang boses ang pumutol sa kanya, hindi haad lang si Commander Teller sa magandang kinabukasan ni Rebecca. Nagalit si Tyson, nakikipag-usap ang kuto na iyon sa anak ko. Naiinis din si Kaden. Ngunit pareho nilang pinigilan ang kanilang galit habang pumapasok. Commander, batang Panginoon. Yumuko ang 8 lobo na tagabantay, bagamat pareho pa rin silang nagalit. Habang sa itaas ng pangunahing upuan ay may 3 sobrang lapad na upuan, na inuupuan ng mga lalaking may hubad na dibdib na nagpapakita ng kanilang mga kalamnan. Isang lalaki ang may malasutlang itim na buhok, malalaki ang kilay at malalaki ang mga mata. Sa kanyang dibdib ay may isang malaki at mabangis na tigre. Yumuko ang mag-ama, Elder Hu. Sa kanyang kanan ay isang elder na may balbas, makikitid ang mga mata at nakakunot ang noo, ngunit nagpakawala siya ng nakakatakot na berdeng tingin, na nagdudulot ng takot. Sa kanyang dibdib ay may isang duguan na lobo. Elder lang. Yumuko muli ang dalawa. Ang huli ay may malas na mukha, marigot na parang manibela, at mapang-uyam na mga mata. Hinahaplos ng kamay niya ang malambot na kamay ni Rebecca habang nagpapakita siya ng kontentong itsura. Sa kanyang dibdib ay may isang ulupong na may mabangis na mga matang. Pinagkayam ng mag-ama ang kanilang mga kamao at yumuko, Elder Shi. Hahaha, Commander Teller. Hindi kailanman hinailan ni Elder Shi ang kamay niya. Hindi maaaring bawiin ni Rebecca ang kamay niya kahit na gusto niya. Sinasamantala niya ang anak na babae ng Commander sa kaliwanagan ng araw. Kahit kailan ay hindi siya masyadong pinapansin ng 3 ito. Nakita ni Imperial Tutor si Tyson na malapit ng sumabog, kapatid na Tyson, naparito ka ba para hilingin sa mga elder na makialam? Oo. Ikinuyom ni Tyson ang kanyang mga kamay, mga elder, pakiusap basagin ang hanay ng lungsod at tulungan ang aking hukbo na makapasok sa Rockland City. Sumanghal ang 3 elder. Hawak pa rin ni Elder Shi ang napakagandang kamay na iyon, Commander Tuba, nasabi ko na sa iyo na mga eksperto kami sa ethereal stage, hindi ang iyong mga sundalo. Trabaho mo ang pagbasag ng mga array. Nandito lang kami para harapin ang anumang hindi inaasahang eksperto na maaaring lumitaw. Tumango ang ibang mga elder. Mga mapagpanggap na Sungit, hindi ninyo tungkulin ang basagin ang depensa, pero tungkulin ninyo ang sakta ng anak kong babae. Nagalit si Tyson. Ang 8 lobo na warden ay nakatitig sa kanilang mga mata dahil sa pagkauhaw sa dugo. Pero walang pakialam ang mga matatanda sa mundo. Kahit na may mga eksperto sa Radiant Stage na sumubok sa kanila, wala pa rin itong magagawa.
Namagitan si Titus, mga elder, tungkol ito sa pagbibigay sa atin ng Titans ng ikasampung bahagi ng mga lupain nito, na mayaman sa mga minahan ng espiritu, na interesante sa Beast Taming Sect. Kapag naayos na ang mga hanay, mawawala ng saysay ang mga pag-atake ni Commander Teller at habang tumatagal, lalong lalala ito, na haantong sa pagkatalo. Kapag bumalik kayo sa sekta, mahihirapan kayong ipaliwanag ito. Imperial Tutor, banta ba iyan? Nakatitig na tanong ni Elder Ho. Kumaway si Titus, hinding-hindi ko gagawin. Isa lamang itong conclusion ko. Habang tumatagal tayo, mas malamang na marinig ito ng tatlong sekta ng tagapag-alaga ng Titans. Masisira nito ang mga madaling paniniwalang iisipin ng mga matatanda at babalik na walang dala. Hay, hindi ko talaga kayang makita ito. Sa wakas ay nagbago ang ekspresyon ng tatlo. Tumango si Elder Hu, Imperial Tutor, matino ang ugali mo. Kung gayon, dapat tapusin na natin ito. Maalay na ahas, Jackal, Terra na. Magkakaroon tayo ng maraming oras para magsaya kapag nakuha na natin ang lupain ng Titans. Umalis si Elder Ho. Mabilis na nasa likuran si Elder lang habang si Elder Shi ay bumantong hininga sa pakikipaghiwalay nito sa kamay ni Rebecca. Bagamat hindi ko nakakalimutang balikan si Rebecca, puno ng mga pangakong hindi ko mabanggit, Rebecca, gusto kitang maging disipulo ko, hay. Umalis silang tatlo sa tolda. Nanginig sa galit si Tyson. Umungol si Rohan, tinatawag mo bang mga elder ang Beast Taming Sect na yan? Nagbibiro lang sila. Tahimik na humagulgol si Rebecca, habang yakap siya ni Kaidan. Bumantong hininga si Titus, kapatid na Tyson, halika, ikaw ang may pinakamahusay na kaalaman tungkol sa pananakop ng mga lungsod. Kailangan ng iyong karanasan. Kailangan ding sumama ang 8 lobo na tagabantay. Pananakop. Paano ko masasabi yan kung wala akong kapangyarihan bilang isang commander ng Quanrong para protektahan man lang ang sarili kong anak na babae? Natatawang sabi ni Tyson. Bumantong hininga si Titus, walang paraan para malaman na ipapadala nila ang mga batang lalaking ito kapag humingi tayo ng tulong sa Beast Taming Sect. Sina Valerian, Cadence at Yorick ang pinakamasamang kakampi. Nabalitaan kung mayroon pang ang coupling skill si Yorick na ninanakawan ng Yin ang hindi mabilang na kababaihan. Kapatid na Tyson, darating ang panganib ngayong nakatutok na ang tingin niya sa anak mo. Ipinapayo ko sa iyo na dalhin mo siya sa ibang lugar kung saan hindi niya ito mahahanap. Tumingin si Tyson kay Rebecca nang may pag-aalala. Kinakabahan si Rebecca habang pinapanood siyang mawala sa sarili. Si Titus, ang kanyang kamahalan, ang prinsipe ng Corona, ay humingi kay Rebecca noong nakaraang taon. Kung papayag ako, nag-alangan si Tyson, hindi maglalakas loob na gumawa ng aksyon si Yorick sa babae ng prinsipe ng Corona. Tumango si Titus, ngunit ang kanyang kamahalan ay maalay at pabaya. Walang paraan para makatakas dito. Mabuti na lang at ligtas si Rebecca. Kapag ninakaw ang Yin ng isang babae, kasama na ang buhay niya. Bumantong hininga si Tyson. Labis ang hinagpis ni Rebecca, at umaagos ang malalaking luha sa kanyang pisngi dahil alam niyang imposibleng mangyari ang kanyang kapalaran. Paglipat sa mga matatandang lumilipad patungong Rockland City, nagpakita sila ng walang kapantay na pangungutya sa 500 hanay na nagniningning sa mga ulap sa itaas. Hihihi, ito ba ang dahilan kung bakit kinakabahan si Tyson? Humph! Isang iglap lang natin at matatapos na ang lahat. Tumawa si Elder Ho, siguro takot ang matandang hanggal na iyon na tanggapin ang napakaraming pagkalugi para ipadala sa atin. Meng Hu, ituloy mo na. Pagmamadali ni Elder lang, ako na ang gagawa, dahil alam ng lahat na walang saysay ang mga array na wala pang 7th grade, wala silang magagawa sa mga eksperto sa ethereal stage. Madali lang masira ang mga array na ito. Saktong paggalaw niya ay may narinig siyang boses. Si Commander Teller ang nagpadala sa iyo. Wala nang silbi ang mga kakaibang hanay na ito. Magagawa mo lang ito sa pamamagitan ng puwersa, sabi ng isang matandang lalaki, na inaakalang mga kakampi sila. Narinig din siya ng grupo ni Ethan. Napaigtad sila nang mapansin ang tatlong matanda. Siguro malalakas talaga sila kaya nakalapit sila ng ganito para hindi natin sila mapansin, sabi ni Lola.
Kumunat ang noo ni Ethan, nandito na ang mga eksperto. Sumanghel si Elder lang sa mga matatanda at bumulong ng isang asul na hangin. Pinanood ni Ethan ang mga ulap na bumagsak sa lupa ng walang emosyon. Pagsira ng kaluluwa, isang eksperto sa ethereal stage. Sigaw ni Ethan. 484. Mga eksperto sa ethereal stage. Sigaw ng mga House Lord. Hindi pa nakakita ang Titans ng katulad ng isang eksperto sa ethereal stage sa kasaysayan nito hanggang kay Jigo. Ngunit ang pagkatagpo sa kanilang tatlo sa iisang lugar ay labis nilang ikinagulat. Alam ni Ethan na ang alitan na ito ay tiyak na haantong dito, Lola, pakitawagan po si Elderly at ang mag-asawa. Pipigilan ko sila. Katie wala Kindstone, hindi ba kayang pigilan sila ng lahat ng mga hanay na ito? Bakit kailangan mong umalis ng mag-isa? Tanong ni Lola. Isang tunog ng kabom ang nagbigay ng sagot. Isang simpleng pagkaway ng manggas ni Elder lang ang nagpaguho sa lahat ng hindi tinatabla ng tubig ng mga hanay. Natulala ang mga House Lord, nakatitig sa kawalan. Hindi kayang hadlangan ng mga eksperto sa ethereal stage ang mga array. Pinagpapawisan si Ethan, sagot ba yan sayo? May kasabihan nga, sa ilalim ng ikapitong baitang, lahat ay ethereal. Walang array sa ilalim ng ikapitong baitang ang makakapidyo sa isang ethereal stage expert. Nakatitig ng walang emosyon ang mga Panginoon ng bahay kay Ethan, ang kanilang mga isipan ay nasa realidad pa rin. Bakit mo ako tinitingnan? Kunin mo ang mga matatanda. Tumahol si Ethan at sumugod sila papunta sa Blackwind Mountain. Laban sa mga eksperto sa ethereal stage, si Jigo lang ang makakalaban nila. Kinutya sila ni Elder lang, tatong langgam na nasa malalim na langit, sinusubukang gumapang palayo. Mag-isip ka ulit. Pangitik ulit siya nang harangan siya ni Ethan. Natigilan sandali si Elder lang, gayon din ang iba. Ang tanging nakita nilang mga cultivator ng Profound Heaven ay ang mga taong tumatakas pagkakita nila. Ang tanging exception na ito ang dahilan kung bakit sila natalo. Natigilan si Elder lang sa kalagitnaan ng pag-atake. Paparating na si Tyson, pinangungunahan ang kanyang hukbo sa pagbagsak ng mga hanay nang matagpuan niya ang eksenang ito. Pareho silang natulala. Si Ethan yan. Anong ginagawa nitong bagong marshal na to, pinipigilan ang mga dating kasama, at gustong mamatay. Bulalas ni Rehan. Ito ang reaksyon ng lahat. Tanging ang veteranong si Tyson lamang ang may masamang kutob dahil sa kanyang nahasa na likas na ugali sa loob ng ilang dekada ng pagdanak ng dugo. Bata, may ideya ka ba kung sino tayo? Single ni Elder lang. Napangisi si Ethan, paano ko malalaman? Hindi mo sinabi sa akin. At huwag kalimutan, sino ka sa tingin mo para maglakas loob na sirain ang 500 hanay ko? Hahaha, isang tanga lang ang makakaharang sa akin. Humajejek na sabi ni Elder lang. Nalito si Rehan, hindi ba't matalino naman talaga ang lalaking ito? Kahit hindi niya alam kung paano makilala ang isang eksperto sa ethereal stage mula sa karamihan, halata naman ang demonstrasyong iyon para makagawa ng pagbabago. Dapat ay tumatakbo na siya ngayon. Inisip din ng iba na tanga si Ethan. Iilan lamang, kasama na si Tyson, ang nakaramdam ng kakaiba. Kung gayon, lakasan mo ang loob mo, Hanggal, mga eksperto tayo sa ethereal stage. Itinaas ni Elder lang ang kanyang baba nang may walang hanggang kumpiyansa. Sa kanyang tansya, dapat ay dinudumihan na ng bata ang kanyang pantalon at umiiyak sa takot. Tutal, ang ethereal stage ang tugatog ng kapangyarihan sa kanlurang lupain. At siya, dahil sa kanyang malalobo na ugali, ay mahilig lamang maglaro sa kanyang pagkain. Una, magdulot siya ng takot sa kanilang mga puso, pagkatapos ay tugisin sila sa pinakamalupit na paraang maiisip. Pero ayaw maglaro ng bola ni Ethan. Matagal lang ang ekspresyon sa mukha niya, ethereal stage expert, ano yan? Narinig ko lang na ang Radiant Stage Expert ang pinakamalakas. Radiant Stage Expert lang din ang meron sa Titans. Ang layunin ko sa buhay ay ang maabot ito at maging ang pinakamagaling sa mundo. Nako! Parang kinakausap ni Elder lang ang isang pader. Nakakagulat ang kamangmangan ng batang ito, ang paggamit sa Radiant Stage bilang tugatog ng cultivation. Saan ang kansya nagmula? Nakakalungkot na kakaunti lang ang alam nila tungkol sa mundo.
Nauwi sa wala ang plano niyang umarte bilang isang bugok ngayong masyadong hanggal na ang mga manunood para kilalanin ang kanyang kadakilaan. Naikuyom ni Elder lang ang kanyang kamao para mawala ang sakit sa paningin. Pero, hindi niya pwedeng hayaang mamatay ang hanggal nang hindi nalalaman ang kanyang mga kalokohan, immoral iyon. Kaya naman, dinobol ng halimaw sa loob niya ang pagbibigay sa kanya ng mga pasikot-sikot sa ethereal stage ng may lubos na pagtitiis. Bata, ang ethereal stage ay isang antas na lampas sa radiant stage. Kahit 100 eksperto sa radiant stage ay hindi kayang talunin ang kahit isa. Ah, ganoon pala. Mas magaling ka kaysa sa mga eksperto sa radiant stage. Yumuko si Ethan, naliwanagan. Tumawa ng may pagmamalaki si Elder lang. Ngayong alam na niya kung paano kilalanin ang kadakilaan, ang susunod na dapat gawin ay ang takot. Kapag tumakbo na siya, hahabulin natin siya, hay. Walang ganoong intensyon si Ethan, kalmado at nakakalito. Bata, hindi mo ba alam ang kadakilaan namin? Kumurap si Elder lang. Tumango si Ethan, syempre, mga eksperto kayo sa ethereal stage, kaya ninyong talunin ang 100 eksperto sa radiant stage, di ba? Nasabi mo na yan. Huwag mong sabihing nakalimutan mo na. Nagsisimula na ba kayong mawala ng malay? Nabulunan si Elder lang sa sinabi niya at sumabog ang galit, bakit hindi ka tumatakbong takot? Nasaan ang takot, ang gulat? Bakit tuyo pa rin ang pantalon mo? Dahil. Nang lingunin ng mga house lord, napatawa si Ethan, dahil hindi kita pwedeng palampasin. Anong sabi mo? Sigaw ng tatlo. Kapag ang isang eksperto sa radiant stage ay naging ethereal, ang kanyang kaluluwa ay nakakamit ng kaliwanagan, malaya sa mga gapos ng mundo, dinudurog ang anumang nasa ilalim ng ikapitong baitang. Umiling si Ethan, sarkastiko ang tono, alam ko na agad kung gaano kakalakas ang mga aray ko. Nagkukunwari lang ako, nag-aartista para hilahin ang kadena mo. Paano pa kaya tatakbo ang mga dati kong kaibigan? Ang swerte naman at napunta ako sa 3 hanggal na kalaro ng 20 tanong. Paf! Humajejek si Rebecca at ang iba ay tumawa ng mahina. Ang mga matatanda ang kanilang mga katulong, ngunit hindi nila nakuha ang respeto ng hukbong teller. Talagang nabuhayan sila ng loob na makita silang pinaglalaroan ng isang bata. Tumango si Tyson, tama ang ginawa ni matandang Drake, matapang at matalino, marangal at marangal. Siya ang pinakamahusay na pagpipilian para maging marshal ng hukbong Drake. Ngunit, kumunat ang noo ni Tyson. Bulok na kalat. Nangangahas ka bang paglaruan ako? Galit na sabi ni Elder lang habang sumasampal. Isang masamang hangin ang bumalot sa kanyang kamay at ang simpleng palad na iyon ay naging isang mabangis na lobo, pumasok kay Ethan. Dahil sa matinding sakit ng ulo, parang kinakagat niya ang kanyang kaluluwa, at nanlalabo ang kanyang isipan. Isa itong benepisyo ng pag-abot sa ethereal stage, pagkawasak ng kaluluwa. Kayang maglunsad ng mga soul attack ang radiant stage, habang mas pinabilis pa ito ng ethereal stage, na nagdulot ng katuparan at maging isang espiritu. Halimbawa na lang si Elder lang, ang kanyang kaluluwa ay naging kaluluwa ng isang lobo. Papasok ito sa target at magpipiste sa kanyang kaluluwa. Boom! Tumama si Ethan sa pader ng lungsod at natabunan ng mga guho. Pinatulan siya ni Elder lang, sabay talikod, isang maliit na langgam na profound heaven ang nangahas na paglaruan tayo. Ahehihem, pinaglaruan ka lang niya. Wala kaming kinalaman dyan, pagdadahilan ng mabangis na tigre. Tumango ang malaswang ahas. Dahil kung paano naloko ng isang tuta ng profound heaven ang isang ethereal stage expert, wala na siyang natitirang karangalan para harapin ang mundo. Ang pinakamahusay na paraan para makaalis dito ay ang gawing patsy ang paylay na lobo. Natigilan si Elder lang nang mapagtanto kung gaano sila kawalang galang. Tulad ng nakita mo sa pag-aatubili ng bata. Pero hindi ba't lahat tayo ay nalinlang? Hindi ka rin naman mas magaling. Napakabata. Nako, ito na ang pangalawang pagkakataon sa mahabang buhay ko na magluluksa ako sa pagkamatay ng aking kalaban. Bumantong hininga si Tyson, una ay ang matandang si Drake. At nang maisip ko si Ethan na maging susunod kong kalaban, mamamatay na siya bago pa man namin masubukan ang aming mga sarili. Ang mga bayani ay laging namamatay ng bata. Ang tagumpay na ito ay hindi nagdudulot sa akin ng kagalakan. Tumango ang iba. Kahit na ang kanilang kaaway na si Ethan ay nakamit ang kanilang respeto.
Bumantong hininga si Rebecca, inaalala ang kanilang masayang, unang pagkikita at naantig ng kalungkutan, iniligtas niya ako minsan, siguro. Ang mga durog na bato ay nagliwanag na may kislap ng asul. 485. Paano nangyari ito? Nakatitig si Elder lang sa mga guho ng may matinding pagkabigla, bakit ko pa rin nararamdaman ang puwersa ng buhay mula rito? Nakaligtas ba siya? Ginaya ng ibang mga elder ang kanyang pagkagulat. Boom! Ibinuko ni Ethan ang kanyang mga pakpak at lumipad sa kalangitan. May asul na apoy na nakapalibot sa kanyang noo. Paano siya nakaligtas sa suntok ni Elder lang? Pagtatanggi ni Rehan. Ang isang eksperto sa ethereal stage na gumagamit ng soul destruction sa isang profound heaven cultivator ay katumbas na ng pagdurog ng isang insekto, isang labis na pagpatay. Ngunit para makaligtas sa isang napakasamang suntok, si Ethan ay nakakuha ng kakaibang tingin ng lahat. Kahit ang mga matatandang iyon ay itinuring siyang kakaiba. Huff! Hinihingal na dumyugo si Ethan mula sa kanyang bibig kahit na ang asul na apoy ay lalong tumindi. Iniabot ni Ethan ang kanyang kamay upang damhin ang init at nagalak. Ang asul na apoy ang siyang tagapag-alaga ng kanyang kaluluwa. Kumurap si Elder lang at sinabing, mabangis na tigre, may kakaiba talaga sa kanya. Hinawakan niya ang palad ko pero sugat lang sa laman ang natamo niya. Wala talagang saysay. Nangahas na sabi ni Elder Ho, siguro mayroon siyang espiritual na sandata ng kaluluwa o isang kayamanan ng demonyo. Iyon lang ang paliwanag. Nagliyab ang apoy sa mga mata ni na Elder Ho at Elder Shi, ang kanilang mga tingin ay puno ng kasakiman. Kasing bigat ng ngipin ng manok ang mga kayamanan ng kaluluwa, kahit para sa mga eksperto sa ethereal stage. Nawala na ni Elder Ho ang kanyang pagkauhaw sa dugo, na ngayon ay nauwi sa pagnanasa sa kayamanan. Si Ethan, na binabasa ang mga ito na parang isang bukas na libro, ay palihim na nagsenyas. Ungol na pumipitik sa langit. Agad na humabol si Elder lang, nagpakawala ng isang malaking imahe ng lobo sa paligid niya na sumunggab kay Ethan habang sumusugod siya gamit ang kanyang palad. Inilabas niya ang lahat ng kanyang soul power gamit ang isang soul martial art. Hindi pa naririnig ang ganitong kalabisan, isang eksperto sa ethereal stage na gumagamit ng martial art sa isang maliit na cultivator na profound heaven. Ipinakita nito na walang pakialam si Elder lang kundi patayin ang kanyang inaasam, kahit isuko pa ang kanyang katayuan, para makuha ang kayamanang iyon sa lalong madaling panahon. Hindi kayang protektahan ni Ethan ang lahat ng kayamanan sa mundo sa pagkakataong ito, kaya naman isang one-way trip lang ang kailangan niya para makapunta sa ilalim ng lupa. Sumanghel sina Elder Ho at Elder Shi. Mabigat ang loob ng panig ni Tyson, at nagpakita pa nga ng pag-aalala si Rebecca. Natapos ang pagsay ni Ethan nang sumigaw siya, ikatlong galaw ni Wraith Style, ang modified Necro Dragon Screech, Kun Phoenix Lightning. Tumili. Isang malakas na sigaw ang nagbalita ng paglitaw ng isang kakaiba at napakalaking ibon. Nababalutan ng asul na apoy at may mga lilang kidlat na tumatama sa katawan nito, kaya nagkaroon ito ng pagkakataong umikot. Ginamit ni Ethan ang mga katangian ng dalawang sagradong halimaw sa pagpapakawala ng bagong galaw na ito, na dalubhasa sa mga kaluluwa. Ang asul na apoy ay isang hiya sa pagpino ng kaluluwa habang ang lilang kidlat naman ang kabaligtaran nito, laganap at mabangis sa nakamamatay nitong mapanirang kapangyarihan. Tiwala si Ethan na ang kanyang galaw ay makakatulong sa kanya na makayanan ng isang eksperto sa ethereal stage. Ano yan? Nanginig si Elder lang. Swoosh! Diretso ang takbo ng kakaibang ibon patungo sa lobo bago pa ito makaryak. Boom! Nang bumangga, nagkalat ang ibon at dumura ng dugo si Ethan. Sumakit ang kanyang ulo habang mas lalong nag-iinit ang asul na apoy. Ngunit ang mga nagkalat na butil ng asul na kulay ay dumaikit sa lobo, na nagpapaungol dito sa sakit. Ang lilang kidlat ay tumagos na parang ahas sa gitna nito, sumuntok ng daan-daang butas at dinuog ang natitira. Nanginginig si Elder lang, nakatitig sa imposibleng naging posible habang tumutulo ang dugo mula sa kanyang bibig. Pagkatapos ay dumating ang isang mundo ng sakit, isang matinding kirot na bumabalot sa kanyang ulo. Jackal! Humarap ang mga kaibigan niya mula sa kanya patungo sa nanghihinang si Ethan dahil nawala na ang kanilang paghamak. Naglaban ang isang cultivator ng profound heaven at isang eksperto sa ethereal stage. Ang resulta, malubha ang sugat ng eksperto sa ethereal stage. Ito ay hindi pa naganap noon.
Kahit anong soul martial art ang gamitin, walang makakapagdugtong sa agwat sa pagitan nila. Walang saysay iyon. Natigilan ng mga matatanda at nakatulala rin si Tyson. Pinawalang bisa na nila kay Ethan ang huling suntok ngunit hindi lamang lumaban ang tusong bata kay Elder Lang, kundi binigyan pa niya ito ng isang suntok na hindi niya malilimutan. Ang kanilang mga mata ay may bahid ng hindi masabi na takot habang pinapanood ang kasuklam-suklam na ito. Tao ba talaga siya? Huminga ng malalim si Ethan, namumutla ang mukha at nanginginig ang mga kamay. May isa siyang napalakas na bentahe kay Elder Lang sa galaw na iyon, pero hindi may kakaila, napakalaki lang talaga ng agwat nila. Kinuha niya ang Soul Destruction martial art at nabuhay, ngunit mas malungkot pa ang kalagayan niya, malapit nang mawala ng malay. Isang casual na atake ang papatay sa kanya sa puntong ito. Nasa pinakamatinding panganib siya sa buhay niya. Tiniis ni Elder Lang ang sakit ng kaluluwa at sa kabila ng pilat ng kaluluwa na kanyang pinagdaanan, ito ay mapatlo kumpara sa mapanganib na kalagayan ni Ethan. Ngunit mas mabigat ang pasanin nito, ang pinakamalaking kahihiyan sa kanyang buhay. Bulok na bastos, papatayin kita. Dumura ni Elder Lang habang nakanganga ang mga ngipin, habang papalapit sa kanya. Bawat hakbang ay niyayanig ang lupa. Paalala ni Elder Hu, Jackal, malapit na siyang mamatay. Isa na namang soul attack ang tatapos sa kanya. Alam ko yan, pero hindi ko siya bibigyan ng kasiyahan ng isang mabilis na kamatayan. Pumitik si Elder Lang at isang asul na hangin ang bumaril kay Ethan. Ang paparating na bagyo ay umungol na parang hindi mabilang na mga halimaw. Lumagpas ito sa hangin lamang, kundi naging isang kawan ng mga lobo na kasing laki ng hinlalaki, na kumakamot para sa kanilang biktima. Malalim na ranggong martial art, Devouring Wolf Pack. Pupunitin ko ang kaluluwa mo ng paisa-isa para matikman mo ang hindi masabi na pagpapahirap. Sigaw ni Elder Lang. Tinakpin ni Rebecca ang kanyang bibig, habang umiiyak. Nagluksa ang iba. Si Ethan ay isang walang kapantay na mandirigma ng kanyang henerasyon. Sa halip na respeto, siya ay sinalubong ng isang malupit na kamatayan. Nanginginig si Ethan, mabilis na lumilipad ang kanyang isipan. Siguro gagana si Shift. Pero hindi siya binigyan ng pagkakataon ng soul attack para gumalaw. Noon din may sumigaw. Lumilipad na demonyong dragon. Umungol. Kasabay ng isang dagandong, isang itim na dragon ang lumitaw sa paligid ni Ethan at hinahampas ang bagyo ng lobo palayo. Umatras si Elder Lang, pinanood ang kahangahangang lalaking nagtatanggol kay Ethan at naglalabas ng itim na enerhiya. Elderly, ang tagal mo naman. Ngumisi si Ethan. Stuart Kindstone, patawad sa pagkaantala. Nakita ni Jigo ang kanyang nanghihina at ibinaling ang kanyang mga matang namumula kay Elder Lang. Sinaktan mo ba si Stuart Kindstone? Pagpuputol-putulin kita. Sigaw ni Jigo. Nanunuya si Elder Lang, bago ka pa lang sa ethereal stage. Halos hindi mo pa natutuon ang iyong kaluluwa para madala ang tonong iyan sa akin, ikaw na pasaway. Ang tanging dahilan kung bakit mo ako tinulak pabalik ay dahil sugatan ako. Magpakabait ka at tumakbo ka na. Sayang kung isang ligaw na atake ang magwawakas sa iyo. Masasayang lang ang pag-abot mo sa ethereal stage. Hahaha, Elderly, nakikita mo ba yan? Nasa ethereal stage sila pero ang utak nila ay magulo, lalo na yung puting balbas na may kaluluwang lobo. Siya ang kumuha ng cake. Nandito tayo sa digmaan at ibinunyag ng Hangul ang katotohanan tungkol sa kalagayan niya. Mas mahalaga siya bilang kaaway kaysa kakampi. Puno ng paghamak si Ethan. Sinaman nina Elder Hu at Elder Shin ang tingin si Elder Lang. Kinailangan nilang aminin, tama ang bata. Paf! Paf! Muling humajejek si Rebecca habang ang iba ay nakangiti at tumango. Sa mapanganib na sandaling ito, nanatiling kalmado si Ethan na parang isang tunay na martial at bayani. Mas lalong uminit ang mukha ni Elder Lang sa bawat suntok na halos pumutok na. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.